28 taong gulang na ako at nagtatrabaho sa isang star-rated na hotel. Sana ang magiging partner ko ay wala pang 30 taong gulang, may taas na mahigit 180 sentimetro, may sariling bahay at kotse, na may 80,000 yuan na dowry. Miss, kung may hiling ka, maaari kitang irekomenda sa mga templo sa paligid. Kung hindi ka uminom ng gamot, may bote ka sa kabilang kalsada. Karapat-dapat kang maging single, talunan. Sa totoo lang, ako ay nakipagkasundo na. At may blind date ako sa mesa sa likod. Mali ang napuntahan mo. Kumusta at hindi ako talunan? Ako ang pinakamata sa Dragon Kingdom. Baliw ka, isa ka lang mabahong gwardiya. Sayang ang oras ko. Chuposos ko, hindi ba ito ang Phoenix Warrior na si Song Jingying? Oo. Siya nga. Ang promotion ceremony ng Phoenix Warrior, ilang araw ang nakalipas ay pinalabas ng live sa buong bansa. Narinig ko na 22 taong gulang lang siya. Siya ang pinakakinang na bituin sa ating bansa. Chinging, nandito ka na. Oo, narito ako para wakasan ng kasunduan. Bakit mo gustong wakasan ang kasunduan? May problema ba sa akin? Na-promote na ako bilang Phoenix Warrior, habang ikaw ay isang maliit na gwardya lang. Sa tingin mo karapat-dapat ka ba sa akin? Heto ang pera. Pwede mo itong itago habang buhay ka. Kahit papaano, wala na tayong magiging koneksyon sa hinaharap. Song Qianying, gusto mo bang talagang wakasan ang ating kasunduan sa ilalim ng pader? Song Qianying, seryoso ka bang sisirain ang ating kasunduan dahil lang sa promotion? Isa ka lang security guard na pinabayaan ng tadhana. Ano naman kung sisirain ko ang pangako? Kahit lumuhod ka at magmakaawa sa akin, hindi kita titingnan. Xiaoze, anong ginawa mo? Gusto kang makita ng chairman, pumunta ka agad sa ospital. Huwag kang mag-alala. Pupunta ako dyan. Ningje, parang patay na baboy ka. Wala kang takot sa anuman. Nababaliw ka sa akin. Huwag kang mag-akala. Nandito ako para makipagkita sa ating chairman. Kahit anong dahilan ang sabihin mo, hindi talaga tayo pwede. Kalimutan mo na yung ideyang yan. Song Qianying, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Pag-isipan mong mabuti kung gusto mo bang putulin ang kasunduan o hindi. Ano ang sinabi mo? Ikaw ang mag-o-offer sa akin ng pagkakataon? Hahaha, ako ay isang marangal na Phoenix Warrior. Hindi ko kailangan ng security guard para bigyan ako ng pagkakataon. Umalis ka na dito. May mahahalagang tao akong kikita mamaya. Kung maantala ako, patay ka sa akin. Song Qianying, huwag kang magsisi. God of War Xing Live from Makipagiti sa Supreme. Umalis na ako sa War Department. Hindi ako ang Supreme. Umalis na ako sa War Department. Hindi na ako ang Supreme. Karaniwang tao na lang ako. Pero bakit ka nandito? Nandito ako para tingnan ang information ng ilang bagong recruit at makilala ang bagong hinirang na Phoenix Warrior. Kung sakaling angkop, gusto ko siyang kunin para makalikha ng isa pang walang katulad na powerhouse para sa Dragon Kingdom. Kaya ang taong gusto niyang makilala ay ikaw. Nakilala ko na ang taong ito. Hindi siya karapat-dapat. Gets ko na. Magsusumbong ako sa War Department kaagad. Hindi na gagamitin ng Phoenix Warrior. Song Qianying, sinabi ko sa iyo magsisisi ka. Hindi pa nga ako nakikilala sa chairman, bakit niya ako hinahanap? Nakita ng chairman ang iyong information kaninang umaga at biglang na-excite at na-stroke. Jang, sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba nga ang anak sa labas ng chairman? Kung may mabuting mangyari sa hinaharap, huwag mo akong kalimutan, tol. Pupunta muna ako para makita siya. Ikaw si Ningje, halika rito. Chairman, ano ang kailangan ninyo sa akin? Buksan mo. Buksan mo. Ito ang pamanang gamit ng aming pamilya. Paano mo ito binuksan sa harap ng ibang tao? Ma, hindi ito ang tamang oras. Bakit galit ka pa rin kay Lolo? Bakit may marriage certificate? Paano naging ikaw? Chairman, paano kayo nagkaroon ng ganitong bagay? Huwag mong tanungin kung bakit. Magpakasal ka na kay Ruoyun ayon sa kontrata. Mag-asawa na tayo ngayon. Hindi ko kayang sumuway sa utos ng lolo ko. Ano ang pinagmulan ng pamilya mo? Bakit nasa iyo ang marriage certificate natin? Ngayon ko lang nalaman. Ang pamilya Ning ay nagpadala ng 9 na marriage certificate. Hindi ko inasahang kasama ang pamilya Su sa mga iyon.
Nagmamayabang ka kung talagang napakapangyarihan ng pamilya mo, bakit Guardia de Seguridad ka pa rin? Totoo man o hindi, sa palagay ko napakaganda ng nakuha ko. Kaya pangako ko, tutulungan kita sa isang bagay, kahit anong tulong. Well, sakto, kailangan ko ng tulong mo. Ano yon? Samahan mo ako sa reunion ng mga kaklase. May lalaking nagngangalang Son Yang Hui na nanliligaw sa akin. Maari kang maging panangga ko. Magaling ako dito. Royun, halika, umupo ka. Hindi, okay lang ang asawa ko sa tabi ko. Royun, ano ba ang nangyayari? May asawa ka na. Kakakasal lang namin 2 oras ang nakalipas. Kaya pakiusap, wag mo na akong gambalain muli. Royun, pwede bang gumawa ka ng mas magandang dahilan sa pagsisinungaling? Tingnan mo ang suot niya. Hindi ba siya ang Guardia de Seguridad sa baba ng kumpanya mo? At itong marriage certificate, pwede kang bumili niyan sa kalye ng 50 piso. Huwag mong isipin na madali akong lokohin. Totoo man o hindi, huwag mo nang pakialaman. Pumunta ako dito ngayon para sabihin sa'yo na si Ruo Yun ay babae ko na ngayon. Kung muling mambabastos ka sa kanya sa hinaharap, huwag kang magalit kung basagin ko ang ulo mo. Mahal, tara na. Tigilan mo yan. Royun, totoo ba ang sinabi ng loser na ito? Bakit kami magsisinungaling sa'yo? Royun. Puta ka. Ilang taon na kitang hinahabol, pero hindi mo man lang ako tiningnan. Ngayon naman, ikakasal ka sa isang mabahong Guardia de Seguridad. Dinudusta mo ako. Tulong, may tao ba dito? Son Yang Hui, ano ang gusto mong gawin? Gusto mo pang galawin ang aming pamilya Su? Huwag mong kalimutan. Ang aming pamilya Su ay kapantay ng pamilya Son mo. Kung maglalaban tayo, walang magiging maganda ang kalalabasan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Nakipagkaibigan ang tatay ko sa makapangyarihang pamilya Bai. Kung matino ka, sasama ka sa akin ngayon. Kung hindi, walang makakaalis sa pintuang ito. Ano sinabi mong pamilya Bai? O, kung sasama ka sa akin sa itaas ngayon, pwedeng wala nang nangyari. Kung hindi, kung magalit ang pamilya Bai, hindi kita mapoprotektahan, Su. Anong pamilya ba na walang kwenta? Hindi ko pa yan narinig. Makapangyarihan ba yan? Ha? Anong pamilya ba na yan? Hindi ko yan narinig. Magaling ka ba? Ang lakas ng loob mong saktan ako? Bakit nakatayo pa rin kayo dito? Sige, Aray. Akala mo mahuhuli mo ako sa ilang basurero lang? Mukhang ganyan lang talaga kayong pamilya, son. hintayin mo ako. Hoy Bai Xiao, nasaktan ako. Sige, hemp. Son Yang Hui, huwag kang magmalabis. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Pwede bang tumigil ka sa paggulo? Ang pamilya Bai ang hari ng ilalim ng lupa sa Hongcheng. Hindi natin kaya silang galitin. Mga hamak lang na istambay yan. Wala yan sa paningin ko. Sino ang hindi nagpapahalaga sa pamilya Bai? Pinatanggi nung Bai. Narito ka na rin sa wakas. Itong talunan lang to. Hindi lang niya inagawang babae ko, sinabi pa niyang basura ang pamilya mo. Tingnan mo ang mga pasa sa mukha ko. Hindi ba't parang sinampal ka na rin? Sige, isang mabahong guwardiya ang nangahas manggulo. Alam mo ba na sa Hongcheng na ito ang pamilya Bai ang langit? Pero sa tingin ko, hindi ka naiiba sa basura sa kanal. Gusto mo talagang mamatay? Hoy, paano nangyari ito? Dahil hindi mo ako iginagalang, pipilayan ko ang kamay mo. Yaya. Bigyan kita ng leksyon ngayon. Kung mauulit pa ito, papatayin kita. Anong karapatan mong tratuhin ako ng ganyan? Alam mo ba ang mga kahihinatnan? Ayos ka lang? Anong kahihinatnan? Anong kahihinatnan? Ang pamilya Bai ko ay may suporta ng General Phoenix, si Lord Song Qingying. Kung lalapastanganin mo ang pamilya Bai, kayang-kaya niyang durugin ka ng isang kamay lang. Isang babae na kakakuha lang ng pagkilala at nagmamalaki. Tiyak na wala siyang lugar sa kaharian ng dragon. Pinapayuhan ko ang pamilya Bai na humanap ng ibang tagapagtanggol. Ni Je, hintayin mo ako. Talagang papatayin kita. Kumusta naman ang kalasag ko? Talagang mapapatay mo ako ngayon. Ang tagapagtanggol ng pamilya Bai ay si Miss Song Qingyi, ang mandirigmang Phoenix. Alam mo ba na sikat na siya ngayon? Isang walang kwenta lang siya. Hello. Ano? Nag-aagaw buhay na si Lolo. Si Lolo, kumusta na siya? Naglabas lang ng abiso ng kritikal na sakit ang ospital na baka hindi na makalusot si Lolo ngayong gabi. Pero hindi pa niya na ipapasa sa atin ang napakaraming industriya. Anong gagawin natin? Hoy, tama. Hanapin si Miss Song. Si Miss Song ay isang mandirigmang Phoenix na may mahusay na kasanayan sa medisina at mahusay din sa martial arts. Makakapagligtas siya kay Lolo. Ma? Huwag na. Bakit?
Kanina, binugbog niya ang mga tauhan ni Miss Song. Hindi ko kailangang hanapin si Song Chingying. Kaya kong gamutin ang sakit ni Lolo. Malas ka. Ang lakas ng loob mong bastusin ang mga tao ni Miss Song. Sino na ang magliligtas kay Lolo ngayon? Ikaw ba? Hindi naman malubha ang sakit ni Lolo. Kaya ko siyang pagalingin. Sino ka ba? Gusto mo bang patayin si Lolo para mamanahin ang yaman ng aming pamilyang Su? Anong pinagsasabi mo? Isa ka lang maliit na gwardiya. Paano mo kaya? Paano mo nalaman ang tungkol sa medisina? Hihingi kami ng tawad kay Miss Song. Ang pagliligtas kay Lolo ang pinakamahalaga ngayon. Ang pagpapaubaya kay Song Chingying na hindi pa bihasa para magligtas ng buhay ang tunay na papatay kay Lolo. Sino ang nagsabing doktor na hindi pa bihasa ako? Miss Song, nandito ka na pala. Papunta na sana ako sa'yo. Nabalitaan kong malubha ang sakit ni Master Su. Kaya dumating ako para tingnan. Talaga? Buong araw ka sa ospital. Baka hindi mo nakita ang VIP na sinasabi mo. Sabihin ko sa'yo ang totoo. Ang hinihintay ko ngayong araw ay ang Hunting God. Ako'y pinili ng God of War. Mag-uulat na ako sa War Department sa lalong madaling panahon. Hindi mo nga siya nakita. Paano mo nasabing pupunta ka sa War Department? Ano naman? Pagod lang sa biyahe ang Hunt God. Bukas maghahanda ako ng welcome banquet sa pamilyang Song. Ako mismo ang magbabati sa kanya at saka ako sasama sa kanya sa trabaho. At ikaw, isa ka lang kahabag-habag na taong hiniwalayan ko. Talunan ka. Itinapon ka ni Miss Song para saktan ang anak ko? Anong balak mo? Oh, pasensya na. Hindi sinasadya kong nasaktan ng dangal mo. Pero wala namang halaga ang dangal mo. Umalis ka. Juyang Divine Needle. Juyang Needle. Akala ko ikaw, isang maliit na gwardiya, ay may ganoong kaalaman. Oo, ang Nainiyang Divine Needle ay regalo mula sa hari. Ang mga nailigtas niya, kahit ang hari ng impyerno, ay hindi makukuha. Ang Juyang Needle ay isang kayamanan. Ngunit kung wala ang Juyang Acupuncture na itinuro ng kataas-taasan, ito ay isang nakalalasong karayom lamang na nakakasakit sa tao. Song Chingying, sa tingin ko ikaw ay pumapatay ng tao. Ang lakas ng loob mong magsalita habang si Miss Song ay nagpapagamot. Kailan pa naging turno mong magsalita? Kapag nagising ang matanda, ikaw ang una niyang tatanggalin. Baka hindi siya magising. Tama na, Ningje. Alam kong may hinanakit ka kay Miss Song, ngunit hindi mo pwedeng pagtripan ang buhay ni Lolo. Hindi ko pakikialaman ang ganitong uri ng mababang uri sa lipunan. Hindi ko siya pakikialaman. Sige. Maghanda tayong umalis sa ospital. Mingje, hindi ka pa rin naniniwala sa aking kakayahan sa medisina. Hindi mo kasalanan. 3 taon ka ng gwardiya. Kaya natural na hindi mo maabot ang aking mundo at hindi mo alam ang aking mga paraan. 2, isa. Lolo. Miss Song, ano ang nangyari sa itim sa dahil? Hindi ka bihasa. Nakasakit ka ng iba at ng sarili mo. Paano mo nagawa, Juyang True Method? Hindi mo kailangang malaman iyon. Kahit na natutunan mo ang isang kasanayan sa medisina ng pagkakataon, ano naman? Ang reception banquet para kay Xingli bukas. Kung maglakas loob kang pumunta, ipapaalam ko sa iyo ang distansya sa pagitan natin ay isang distansyang hindi mo maaabot sa buong buhay mo. Sige, pupunta ako bukas para makita kung paano mo maipapalabas ang reception banquet na ito. Sige, ipapakita ko sa iyo. Lolo, gising ka na. Lolo, gising ka na. Gumaling na ba talaga ako? Si Ningje ang nagligtas sa'yo. Talaga? Tulungan mo akong makaupo. Gusto ko siyang pasalamatan. Dapat kong pasalamatan ng mabuti si Ningze. Bakit mo siya dapat pasalamatan? Kung hindi dahil sa kanya, hindi natin sasaktan si Binibining Su. Kung pupunta tayo sa welcome banquet, magiging katatawanan tayo ng buong Hong City. Lahat ito dahil sa malas na to. Tumahimik ka. Ano ba ang alam mo, Ningje? Lolo. Bukas ay ang reception banquet para sa Hunt God. Hindi masamang makilala siya. Baka makinabang din ang pamilya Su at makakuha ng hindi inaasahang biyaya. Bastos ka, talagang naglakas loob kang pumunta. Ang reception banquet na inihanda ng pamilya Song ay parang walang sinasabing bawal akong pumunta. Bai Xiao, ito'y isang kaikin security guard. Ano, isang doorman ay may lakasang loob na full-time sa reception? Hali? Tigilan niyo yan. Binibining Song. Ako ang nag-anyaya sa kanila.
Ang hunting god ay ayaw sa mga taong hinahati sa ranggo. Kahit na siya ay isang security guard, maaari pa rin siyang pumunta upang humanga sa galing ng God of War. Binibining Song, binali ng lalaking ito ang braso ko kahapon. Kailangan mong tulungan ako. May iba pa. Ningje, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Baifei. Hindi ko na ito pag-uusapan. Humingi ako ng tawad sa kanya? Song Xining, nababaliw ka na ba sa pag-iensayo? Ang lakas ng loob mong magpakawalang galang kay Binibining Song, isang Phoenix Warrior. Ano ka ba para magpakawalang galang sa kanya? Lumuhod ka ngayon. Naghahanap ka ng away. Ikaw ay isang malas na talunan. Hindi kita nagustuhan nung huli tayong nag-blind date. Dapat ay si Master Bai natin. Si Binibining Song ay nag-aasta lang noon. Ako ang kanyang asawa. Ako ang humihingi ng tawad para sa kanya. Pakiusap, patawarin mo siya. Ningje, minamaliit kita noon. Pero hindi ko inaasahang ngayon ay magtatago ka sa likod ng mga babae. Ngayon, nasusuka na lang ako kapag nakikita kita. Umalis ka na ngayon, hindi ko papayagan. Nadumihan mo ang mga mata ng hunting god. Umalis ka na rito ngayon din, hindi ko ito papayagan. Hindi mo madudungisan ang mga mata ng Diyos ng pangangaso. Boyho, wag mong isipin na hinayaan ka ni Miss Song. Ang pamilya Song ay magiging maayos. Sinasabi ko sa iyo na ang aming pamilya Bai ay dahan-dahan kang gigibain. At ikaw, magandang dilag. Tama na. Malapit nang dumating ang Diyos ng digmaang Xingli. Kailangan ba sa harapan niya gumawa ng eksenang hindi mapipigil at patayin ang aming pamilya Su? Nasira ko ang saya mo ngayong araw. Humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat. Aalis na kami ngayon. Huwag kayong magmadaling umalis. Nakita ninyo ba iyon? Ang isang matandang lalaki ay kailangang protektahan ng isang babae. Ang pagiging gigolo sa ganitong antas. Ito ay natatangi sa Hongcheng. Bai Xiao, ano ang gusto mong gawin para kami ay payagan mong umalis? Simple. Well, hayaan mo siyang gumapang sa ilalim ng aking hita. Pahihintulutan ko kayong umalis. Baifei, huwag kang magmalabis. Ano kung inaapi kita? Ito ang reception banquet para sa Diyos ng pangangaso. Nangangahas ka bang ipatong ang kamay sa akin? Siyempre, kung ayaw mong gumapang, maaari mong ibigay sa akin ang iyong babae para matulog. Song Chinging, ito ay dahil ayaw mo akong pakawalan. Huwag kang magsisi. Ang lakas ng loob mo, ang dragon chair na ito ay ang trono ng Diyos ng pangangaso. Gusto mo bang mapatay ang iyong pamilya? Mingje, naghahanap ka ng kamatayan. Miss Song, Ningje siya ay pansamantalang nalito. Ningje, bumaba ka agad. Ayaw nila akong pakawalan. Bukod pa, ito ay isang dragon chair lamang. Hindi ba ako karapat-dapat na umupo dito? Ang lakas ng loob mo, Lord Xingli, ay tinalo ang 12 kaaway na bansa, ang pinakamataas na commander ng Departamento ng Digmaan, at personal na iginawad ang dragon chair na ito. Ito ay isang hamon sa kataas-taasan. Halika. Oo. Ang taong ito ay mapanghimagsik. Eksekutin sa lugar. Ang pamilya Su ay kasangkot at lipulin ang 3 angkan. Mingje, pinakasalan kita. Ito ang pinakamasamang desisyon na nagawa ko. Labis akong nabigo sa iyo. Narito na ang Diyos ng digmaang Xingli. Maligayang pagdating sa Diyos ng digmaang Starry Night. Iligtas mo ako, hindi ba't napakakaya mo? Hahayaan kitang makita ng iyong sariling mga mata kung paano namin laruin ang iyong asawa. Tumigil! Ningje, narito na ang Diyos ng pangangaso. Bakit hindi ka lumuhod at batiin siya? Bakit ako luluhod? Ningje, baliw ka ba? Wawasakin mo talaga ang aming pamilyang Su. Huwag kang mag-alala, hindi tayo ang magiging kapuspalad, kundi siya. Ningje, napakapangahas mo. Xingli Diyos ng digmaan, kasalanan ko ang lahat. Paalisin ko na agad ang taong ito. Tumigil ka. Xingli Diyos ng digmaan. Narito ako upang sabihin sa iyo na alam na ng kataas-taasan ang iyong ginawa. Hindi siya masaya. Ano? Nagkamali ako. Sinabi ko lang na ikaw ang magiging kapuspalad. Naniniwala ka na ba ngayon? Sabihin mo sa kanya na kung gusto niyang pumasok sa kagawaran ng digmaan, kailangan niyang linisin ang mga maruruming bagay sa ilalim mo. Linisin mo. Song Qingying, bibigyan kita ng 3 araw upang linisin ang lahat ng masasamang espiritu sa mundong mortal. Kung hindi, ang pinto ng kagawaran ng labanan ay hindi na muling magbubukas para sa iyo. Nagkamali ako. Subordinate, tiyak na kukumpletuhin ko ang gawaing iniatas ng God of War. Diyos ng digmaang Xingli, bakit mo siya binati? Diyos ng digmaang Xingli, hindi ko ito matatanggap. Ang handa na ito ay nagdulot ng masamang impluensya sa pamilyang Su. Ako ang magbabayad sa inyo sa ngalan ng Supremo. Salamat. Paalam Diyos ng digmaang Xingli. Huwag kang mag-alala. Sa proteksyon ni Xinli, ang aming pamilyang Su ay lalong giginhawa.
Mingje, napakasama mo. Galit ka sa akin dahil pinutol ko ang kasunduan para sirain ang handaan ng pagtanggap upang hindi ako makasali sa kagawaran ng digmaan. Isa kang kontrabida. Sinira mo ang kinabukasan ni Miss Song. Mag-apologize ka agad. Kung hindi ka makakaalis sa pintuang ito ngayong araw. Alam mo ba, bakit hindi ka gusto ng Diyos ng digmaang Singli? Bakit? Dahil tanga ka. Punyeta, patayin niyo siya. Tigilan niyo lahat. Ngayon, sinabi ng Diyos ng digmaan na babayaran niya ang pamilyang Su. At bilang manugang ng pamilyang Su, natural na hindi ko siya papatayin. Pero Ningje, tandaan mo na. Ang buhay mo ay protektado ng iyong asawa. Hindi kita bibigyan ng pangalawang pagkakataon. Hinayaan lang sila ni Miss Song. Isang kahabag-habag na nilalang lang siya. Ngunit ako ang mataas na ranggong mandirigmang Phoenix. Paano mag-aalala ang Phoenix sa buhay at kamatayan ng mga langgam? Ngayon, ang pinakamadaliang bagay ay linisin ang itim na tupa na binanggit ng Diyos ng pangangaso. Pinagpala ng Diyos ng pangangaso ang aming pamilyang Su ngayon. Je, salamat sa'yo. Opo, Lolo. Sa paggabay ng Diyos ng digmaan, tiyak na aangat ang aming pamilyang Su. Ningje, salamat sa'yo. Kung hindi mo pinilit na dumalo sa welcome banquet, hindi natin makukuha ang magandang pagkakataong ito. Trabaho ko lang yon. Asawa kita. Ang sama ng swerte mo. Kung hindi dahil sa aming ruo yun, wala na sana ang pamilyang Su dahil sa'yo. Ma, tapos na yon. Magiging maayos din ang lahat. Hello? Ano na yung nangyari? Kakakuha ko lang ng balita. Ginamit ang pamilyang Bai ang kanilang connection para ipahinto ang lahat ng aming proyekto. Oh no! Hello, Manager Kui. Ah, Huwag mong pakainin si Royon. Anong sabi ni Manager Kui? Hindi maaaprobahan ng bangko ang loan. Hindi ba't binayaran tayo ng Diyos ng digmaang sili? Biro lang pala yon. Pero seryoso tayong tumanggap. Ngayon, wala na ang pamilyang Su. Pamilyang Bai, naghahanap kayo ng gulo. Ang sama ng swerte mo. Kung hindi mo ito maayos, papahiwalayin ko kayo ni Ruo Yun. Hindi mo ito malulutas, papahiwalayin ko si Ruo Yun sa'yo. Nanay, ang pamilya Su natin ang may pinakamagandang credit record. Ang pinakamahalaga ngayon ay ma-approve ang pera. Pupunta ako kay Manager Kui. Sasama ako sa'yo. Manager Kui, maraming salamat talaga sa pagkakataong ito. halika na isang karangalan ang makapaglingkod sa'yo, binatang Ginoong Bai. Kahit hindi mamamatay ang pamilya Su ngayon, papanagutin ko sila ng mabigat. Manager Kui, bakit ka nandito tungkol sa loan namin? Simple lang, siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Bai Xiao, napakawalang hiya mo. Oo. Ano kung ako? Sabi ni Ching Li, para linisin ang masasamang elemento sa lungsod na ito. Hindi ba't ang pamilya Su ninyo ay isa sa mga iyon? Dinudungisan mo si Manager Kui. Hindi totoo ang sinasabi niya. Maniwala ka sa akin. Ang bangko namin sumusunod sa mga patakaran, binibining Su, nung huli, nang gulo ka sa welcome banquet ng Phoenix Warriors, nag-ingay ito sa buong lungsod at ang negatibong epekto ay napakasama. Nahihirapan ako, maliban na lang kung kakagulo ito sa buong lungsod at may napakasamang epekto. Nasasabik ako, maliban na lang kung painumin mo ang walang kwentang asawa mo. Kung hindi, kalibutan mo na. Anong sinasabi mo? Ikaw ay isang mabahong gwardiya, hindi ka pa nakakapunta sa ganong kamahal na bar. Inumin mo agad. Bai Xiao, naghihiganti ka. Ano naman? Sasabinan ko sa pamiyo, kayong lahat ay langgam sa aking mga kamay. Kaya kong paglaruan kayo kung paano ko gusto. Nandito na ang kontrata. Inumin mo o umalis ka. Sige. Mahilig ka uminom, di ba? Heto, ikaw na mabahong gwardya, ayaw mo na ba ng pautang na ito? Kung wala ang perang ito, ang iyong pamilyang Su, hindi kayo mabubuhay sa mundo. Ningje, kailan ka titigil sa paggulo? Manager Kui, kasalanan namin. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin sa kanya. Ang pamilyang Su ay isang magandang resource bank. Walang dahilan para tumanggi. Kahit pa maging publiko ang bagay na ito, siya ang dapat na masamang palarin. Kayong mamatak yung mga basurang mababa ang uri talagang kumakain. Kami ang pinakamalaking bangko sa Estados Unidos, Silicon Valley Bank. Kaya naming one-sided na sirain ang kontrata. Dati, kailangan lang namin ng paumanhin. Tapos na sana ang usaping ito. Pero ngayon, nagbago na ang isip ko. Basta matulog lang ang magandang ito sa amin, Mari punti tipi, wari dilos and bursa dito. Boy, hindi ba't napakakaya mo?
Hayaan kitang makita ng sarili mong mga mata kung paano namin paglaruan ang asawa mo. Paano kami nakipaglaro sa asawa mo? Naghahanap ka ng away. Ano ba ang gusto mo? Is ahab ka biwinam? Tama na, Ningje. Ningje, kailan ka ba titigil sa paggulo? Manager Kui, pasensya na po. Pasensya na talaga. Aalis na kami. Hindi kayo pwedeng umalis ng basta-basta pagkatapos mong harangan ang mga tao. Hindi pwede. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi ka matutulog sa kama ko ngayong gabi, papabagsakin ko ang pamilyang Su agad-agad. Oh, agad-agad. Sangay lang naman yan, di ba? Maniwala ka o hindi. Papabagsakin ko ang Silicon Valley Bank ngayon. Isa ka lang komedyante, sino ka ba? Bibigyan kita ng pagkakataon na magbagsak ngayon. Hayaan mo akong magpabagsak. Ito ang sinabi mo. Giles, papabagsakin mo ang Silicon Valley Bank ngayon. Si Giles, ang pinuno ng pamilyang Roosevelt, ay isang walang kwenta. Huwag ninyong pakinggan ang kalokohan niya. Ang pamilyang Roosevelt ang pinakamalaking konsorsiyo sa US. Hindi sila makikinig sa isang gwardiya. 3 taon na ang nakalipas. 12 imperial na guro ang sumalakay sa lahat ay pinatay ng Supreme War Department. Sa huli, nilagda nila ang 12 Nations Treaty at sumuko sa Supreme magpakailanman. At ang US ay isa na kanila. Kahit na ang pamilyang Roosevelt ang pinakamalaking konsorsiyo sa MIHU, aso lang yan sa harap ng Supreme. Tama na, Ningje. Kailan ka ba titigil sa paggulo? Titigil sa paggulo. Royun, kung naniniwala ka sa akin, hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Isa ka lang maliit na gwardiya. Anong karapatan mo para malaman ang mga usaping pambansa? Ano pa ba ito? Royun, totoo ang sinasabi ko. Nagtatali ka pa rin. Maaari mo ba akong pahangain? Kahit sandali lamang. Ang dignidad ng isang lalaki ay nakukuha sa lakas, hindi sa mga salita lamang. Nagpapanggap ka lang pala sa lahat ng oras na ito. Halika, gwardiya, palabasin niyo itong lalaki. Tungkol naman kay Miss Su Hemp. Ano ang gusto mong gawin? Siyempre, gagawin ko ang gusto ng lahat. Ngayong gabi, paparamdam ko sa iyo ang labis na kaligayahan. Maglakas loob kang hawakan ng babae ko. Sa tingin ko ayaw mo na ng kamay na ito. Ano pang hinihintay nyo? Sige na. Teka, tawag to ni Vice President Ross, General Manager. Hindi ba't nasa headquarters ka? Ano ang emergency? Nagdeklara ng pagkabangkarote ang Silicon Valley Bank. Tanggal ka na. General Manager, imposible. No. Nabangkarote na ang Silicon Valley Bank. Royun, anong nangyari? Paano nabangkarote ang Silicon Valley Bank? Aaproba pa kaya ang loan natin? Tanungin mo si Ningje tungkol dito. Tawag niya ang dahilan kung bakit nabigo ang Silicon Valley Bank. May narinig lang akong chismis. Sino bang mag-aakalang magkatotoo? Talaga, anong problema sa tawag mo? Tumawag ako sa 10086. Mahal, i-check mo. Ayokong tingnan ang telepono mo. Paano na ang loan natin? Royun, magkano pa ang kailangan natin? Mga 50 milyon kahit papaano. Para mag-normal ang operation sa lahat ng construction site. Mag-iisip ako ng paraan para makalikom ng pera. Ikaw ang bahala. Bantay pinto ka lang. Nabubuhay ka lang sa pera ng pamilyang Su. Wala kang kwenta. Anong kaya mong gawin? Matigilan mo na. Malas ka. Kung hindi dahil sa'yo at sa pag-away mo sa pamilyang Bay, hindi sana tayo napunta sa ganitong sitwasyon. Malas ka. Umalis ka na dyan. Hindi ka welcome sa pamilyang Su. Siya na, mainitin ang ulo ng nanay ko. Pinalaki kanyang babae at tiniis ang maraming titig. Normal lang nakabahan siya. Wala akong problema. Hindi ba't sabi mo malapit lang dito ang tinitirahan mo? Dito ako nakatira. Ningje, nagbibiro ka ba? Ito ang Panlong Villa area, isang lugar na hindi mabibili ng pera. Mahirap ba bilhin? 3 taon na akong nakatira dito. Magtiwala ka sa asawa ko. Sino ang asawa mo? Maligayang pag-uwi, may-ari. Totoo bang 3 taon ka nang nakatira dito? Siyempre. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito? Narito ako para humingi ng tawad sa Diyos ng pangangaso. Ikaw pala. Ang Panlong Villa ay itinayo ng Supreme para sa mga bayani ng War Department. Para itayo ito. Ang mga walang kinalaman ay wala ring karapatang pumasok. Paano ka nakapasok dito? Maaari bang totoo ang sinabi ni Ningje? Hindi natin kailangang paniwalaan siya. Isang babaeng walang utak tulad niya. Tara na. Mukhang nahuli ko siya. Nagmamadali kang umalis. Ganun pala. Ikaw ba ang guardia dito? Ganun ba? Ikaw ba ang guard dito? Ako ang guard dito. Song Chingying, tanga ka ba? Bakit ka nagagalit? Hindi ako papatol sa isang clown na tulad mo. Umalis ka na dito. Ako ang magbabantay sa bahay ng God of War. Hindi ko kailangan ng isang duwag na tulad mo. O nga pala, paalala ko sa'yo na
Kapag nanligaw ka ng babae sa hinaharap, dapat tingnan mo kung karapat-dapat ka sa mga lugar na yon. Nagpapanggap na mayaman, ikaw ang mapapahiya. Song Chingying, tanga ka ba? Sige Ningje, nakakahiya ka, tara na. Bahay ko ito. Bakit tayo aalis? Hindi ka naniniwala, di ba? Tingnan mong mabuti kung ano ito. Ito ang pinakamagandang bahay sa Panlong Villa, ang susi ng Imperial Pavilion. Sa loob ng 3 taon, ang impormasyon ng may-ari ng Imperial Pavilion ay lihim. Paano nasa kamay mo ang susi ng Imperial Pavilion? Kailangan ko bang magpaliwanag sa'yo? Gamitin mo ang utak mong pang 3 taon para isipin yan. Alam ko, Ningje, ang lakas ng loob mo. Bilang isang guard dito, hindi ka nagiging ehemplo, nagnakaw ka pa ng susi ng may-ari. Alam mo ba ang mga kahihinatnan nito? Pangahas ka, ninakaw mo ang susi ng amo? Alam mo ba ang magiging kapalit nito? Ibalik mo ang susi. Tama nga ang hinala ko. Noon, akala ko wala ka lang pangarap sa buhay, pero hindi ko inasahang ganito ka kasama. Ngayong wala na ang protection ko, umabot ka na sa pagnanakaw. Ningje, lalaki ka pa ba? Tama na yan! Ningje, hanggang kailan ka magpapanggap? Royon, hindi mo man lang ako pinaniniwalaan. Paano kita paniniwalaan? Bilang isang gwardiya, kaya mo bang bilhin ang ganitong kalaking bahay? Pinapasok ka lang ng mga tao sa pinto dahil dito ka nagtatrabaho. Paano mo ipagtatanggol ang sarili mo? Kilala nila ako. Pero ikaw, 2 ang trabaho mo. Nagtatrabaho ako sa kumpanya sa umaga at nagiging gwardiya dito sa gabi. Hindi kita isusuklam at igagalang kita. Pero bakit mo ninakaw ang susi ng Imperial Pavilion? Ang pagnanakaw dito ay katumbas ng pagnanakaw ng mga lihim ng kagawaran ng digmaan. Ningje, alam mo bang ito ay krimeng may parusang kamatayan? Miss Song, kasalanan talaga ni Ningje ito. Dahil una niyang pagkakamali ito, patawarin mo na siya. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Napakaraming pagkakataon na ang ibinigay ko sa kanya. Kasalanan niya kung hindi niya ito pinapahalagahan. Lagi niyang sinusubukan ang limitasyon ko. Ngayon, nangahas pa siyang magnakaw sa teritoryo ng kagawaran ng digmaan. Ngayon, kikilos ako sa ngalan ng Diyos ng digmaang si Xingli at ng kataas-taasan ng kagawaran ng digmaan upang dakpin ang kriminal na ito. Teka, tama na. Tigilan mo yan. Ito ang Diyos ng digmaan, si Xingli. Ninakaw ng lalaking ito ang susi ng Imperial Pavilion at nahuli ko siya sa akto. Parusahan ninyo po ako. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na magpakita ng patalim sa Imperial Pavilion? Hindi mo ba alam na ang Supreme Mansion ay ipinagbabawal ang lahat ng sandata? Anong Supreme Mansion? Ang inyong kamahalan, patawarin ninyo po ako. Nagmamadali lang po ako. Gusto ko lang magpaumanhin sa Diyos ng digmaan. Wala po akong ibang iniisip. Kung gusto mong humingi ng tawad, dapat mong linisin ang lahat ng demonyo at halimaw sa mundo ng mga mortal. Sa halip na magpabibo ka rito, umalis ka na. Aalis na po ako. Hunting God, pasensya na talaga. Kasalanan namin ito. Inimbestigahan ko na. Wala kang kinalaman dito. Mabi, Ningje, tara na. Hindi mo ba sinabi na ako ang gwardiya dito? Kailangan ko pa rin magtrabaho. Sige, matulog ka ng maaga at mag-ingat ka. Nagkamali ako sa isang saglit at pinapasok ang mga hindi dapat. Parusahan ninyo po ako. Isang hambog na tanga lang siya. Huwag mo nang isipin yan. Balang araw ipapaalam ko sa kanya ang kapangyarihan ko. Hello, Lolo. Xiao Jie, may problema, Royun. Pumunta siya kay Bai Fei para manghiram ng pera. Natatakot ako na may mangyari sa kanya. Pumunta ka na dun agad. Sige, pupunta na ako agad. Hindi ba't napakalakas ng asawa mong walang kwenta? Bakit siya pumunta sa pamilya namin ang bay para manghiram ng pera? Pasensya na talaga, Ningje. Masyado lang siyang padalos-dalos. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Ito ba ang sinseridad mo? Dapat nagtanong ka muna bago mo ginawa ito. Ano ang kapalaran ng mga lumalaban sa akin, si Bai Fei? Ano ang gusto mo? Inumin mo lang ang basong ito ng alak. Pakakawalan ko yung asawa mong walang kwenta. Yun lang ba? Kung hindi ako si Bai Shou, isang lalaking tumutupad sa salita. Sige, iinumin ko. Tama yan. Pagkatapos nating uminom, mag-usap tayo ng maayos. Anong posisyon ang gusto mo ngayong gabi? Bai Xiao, hindi ako ang klaseng babae na iniisip mo. Kung ganyan ang iniisip mo, aalis na ako. Nilagyan mo ng droga ang alak. Ang tabang pumapasok sa plato ko, si Bai Fei, hindi ko mapipigilan. Halika magandang dilag, hayaan mong alagaan ka ng kuya mo. Pakawalan mo ako. Mong alagaan kita. Bitawan mo ako. Sisigaw ako ng tulong. Sumigaw ka, buong kumpanya ko ang mga tao dito. Walang saysay ang pagsigaw mo. Lalaban ako sa'yo. Galit na galit ako ngayon. Tulungan mo akong kumalma, bibigyan kita ng pera. Huwag kang lumapit. Hindi ka makakatakas, sumunod ka na lang sa akin. Pakawalan mo ako. Ayoko. Ang sexy-sexy ng suot mo. Para sa akin lang yan, di ba? Nagkukunwari ka pa? Hindi ka pa nakakapag-asawa, di ba? Pakawalan mo ako.
Hindi ka pa nahahawakan ni Ningje. Ngayon ipaparamdam ko sa'yo kung ano ang maging babae. Hoy, pakawalan mo ako. Hoy, sumigaw ka. Tulungan mo ako ngayon. Ipapakita ko sa buong lungsod kung paano kita sinakop. Tulong. Anong ginagawa mo dito? Tulong. Anong ginagawa mo rito? Gago, ang tapang mo ha. May tao ba dyan? Pigilan siya. Tigilan mo yan. Ang tapang mong manapak kay Bai Xiao. Alam mo ba kung paano isulat ang salitang kamatayan? Pasensya na, gusto ko lang sana manghiram ng pera. Hindi ko inaasahang magiging ganito ang sitwasyon. Ayos lang, nandito ako. Hindi sila makakagulo. Huwag kang magpanggap. Hindi mo kayang talunin ang lahat ng tao sa kumpanya ko. Anong gusto mo? Lumuhod ka. Tapos ipahiram mo sa akin ang asawa mo para makipagtalik sa akin ng isang gabi. Palalayain kita. Isang gabi lang, napakamura naman. Napakamura para sa kanya. Ikaw, lumuhod ka rito. At panoorin mo kung paano paglingkuran kami ng asawa mo. Kung buhay pa siya bukas at sinuwerte siya, palalampasin ko na. Gago ka. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang insultuhin mo ako. Kung hindi mo gagawin, maghahanap ako ng tao para dahan-dahan kang pahirapan hanggang sa mamatay. Anyway, dito sa Hongcheng, ang pagpatay ng tao ay kasing dali lang ng pagpatay ng manok. 3 segundo lang ang ibibigay ko sa iyo. Kung ayaw mong mamatay ang basurang ito, maghubad ka. Kumuha muna ako ng interes. Ha? Ano pang ginagawa mo? Bilisan mo at gapusin ang basurang ito. Hayaan mong makita niya kung paano ko laruin ang asawa niya. Hayaan mong makita niya kung paano ko laruin ang asawa niya. Anong ginagawa mo? Binabalaan kita, huwag kang lalapit. Sa ilang talunan lang na ito, para pigilan ako, pakawalan mo si Royon. Pag-uusapan natin ito mamaya. Pakakawalan ko siya. Hindi kita may iwan mag-isa dito. Sa ilang basura lang na ito, hindi ko sila binibigyan ng halaga. Maging masunurin ka at hintayin mo ang magandang balita ko. Kung gayon, mag-ingat ka. Tawagin mo na lahat ng iba pa. Kung hindi, ngayon na ang araw ng kamatayan mo. May lakas ng loob ka. Hoy, Master Song. Dali, binubugbog ako. Kuro sa martial arts. Ngayon natatakot ka na. Huli na ang lahat. Pagdating niya, panoorin mo kung paano kitang pahirapan hanggang mamatay. Isa ka lang guro sa martial arts, isang walang kwentang tao. Sabihin mo sa kanya, magmadali siyang pumunta. Nagmamadali akong pumatay. Sino ang hindi nagbibigay halaga sa akin? Master Song, narito ka na rin. Siya ang nagbasag ng kamay at paa niya. Pahihirapan ko siyang mabuti. Huwag kang mag-alala, Bai Xiao, ni hindi ko binibigyan ng halaga ang isang hamak na junior. Bibigyan kita ng pagkakataon na putulin mo ang iyong mga sanga para hindi masyadong masakit kapag ako na ang gumawa. Bibigyan din kita ng pagkakataon. Kung tatalon ka mula dito ngayon, hindi kita papatayin ng sarili kong kamay. Isa ka lang duwag na umaasa sa salita. Tingnan natin kung paano kita aasikasuhin. Basura. Aray, sino ka ba talaga? Ang patay ay walang karapatang malaman. Ngayon ikaw naman ang susunod. Ikaw naman ang turno. Hindi. Paumanhin. Huwag mo akong patayin. Mali ako, alam ko talagang mali ako. Mula sa unang daliri na pinutol mo kay Feng Royon, tiyak na mamamatay ka na. Hindi mo ako mapapatay. Ang pamilya Bai ang hari sa ilalim ng lupa. Kung papatayin mo ako, hindi ka pababayaan ng aking ama. Bai Chenhe, huwag kang mag-alala. Hahanapin ko siya pagkatapos kitang patayin. Kilala mo ang tatay ko? Sino ka ba talaga? Maghintay ka hanggang sa makarating ka sa kabilang buhay at doon mo itanong sa iyong ama. Fair, sino ang gumawa nito? Sino ang gumawa nito? Magpapaimbestiga ako. Malapit na malaman ang resulta. Hanapin siya. Kahit sino pa siya, kahit saan siya tumakbo sa mundo, ako si Bai Chenhe, pagpuputol-putulin ko siya. Opo, sir. Pakiusap. Kumalma ka. Itituwenen siya kinsashis. Ang salawan ito, bayad din siya sa kumpanya para manggulo ng araw na yon. Ito ang apon pamilyang Su. Pamilyang Su, naghahanap kayo ng kamatayan? Oh! Lahat ng miyembro ng pamilyang Bai sundin ang aking utos. At gibain ninyo ang pamilyang Su. Ipaghiganti ang aking anak. Paghihiganti. Sa palagay ko, hindi na kailangang mag-abala pa ng ganyan. Gino siya ang pumatay. Pinatay mo ang aking anak at naglakas loob ka pang humarap dito. Hindi ka ba natatakot mamatay?
Bakit ako matatakot sa'yo, Binibining Bay? Binibining Bay, ikinalulungkot kong napakasama ang naging pagalis mo. Pero huwag kang mag-alala, hindi ka na mag-iisa sa loob ng mahabang panahon. Hindi ako naniniwalang ang pumatay sa anak ko ay isang hindi kilalang tao. Nakalimutan kong magpakilala. Ang apelido ko ay Ning at ang pangalan ko ay Ze. Ikaw pumunta kayo at ipaalam sa iba pang 4 na pamilya para humingi ng tulong. Ako si Bai Chen-he. Mukhang naaalala mo pa rin ako. Huli na ang lahat. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Ano ang sinabi mo? Nag-iisang pumunta ang kataas-taasan sa pamilyang Bai. Mabilis tipunin ang lahat. Magtipon ka agad. Hindi. Pumunta ang Diyos ng digmaang Xingli sa pamilyang Bai. Nagmamadali siyang pumunta. Sino ang nakagambala sa Diyos ng digmaang Xingli? Hayaan na, mga mandirigma ng pamilyang Song, makinig kayo. Sumunod sa akin para sumuporta. Ang Diyos ng digmaan ay... Iyon ang araw ng iyong kamatayan. Ningche, may lakas ka bang guluhin ang anak ko? Ang mga tulad ng anak mo ay karapat dapat mamatay. Hindi, kundi isang hayop. Lahat ng miyembro ng pamilya Bai, makinig kayo, patayin ang taong ito. 10 milyong feng sa makakapatay sa kanya at posisyon sa pamilya Bai. Papatayin kita. Hindi ko inaasahan na ang hangin na sumusunod kay Pluto sa 5 hari ng Pluto ay may ganitong kapangyarihan. Bai Chehe, hindi mo inaasahang buhay pa ako, di ba? 13 taon na ang nakalipas. Dumating lang kami ng nanay ko sa Red Dust. Hinabol ako ng 5 hari ng impyerno. Ngayon, hindi pa rin nahahanap ang katawan ng nanay ko. Pero kayo naman ang naging 5 dakilang pamilya sa mundo. Napaka hindi makatarungan ng Diyos. Sa mga nakaraang taon, anong pagkakataon ang nakuha mo para maging ganito kalakas? Hindi mo na kailangang malaman yan. Kahit ano pa, papatayin ko kayo ng isa-isa. Pwede ka nang tumigil. Ningje, bakit ka nandito? Mulan mo. Tumigil ka. Ningje, bakit ka nandito? Miss Song, patayin mo siya. Ningje, bitawan mo ang master ng pamilyang Bai. Song Sinying, bakit kita pakikinggan? Ningje, dahil lang sa ginagawa mo ngayon, maaari na kitang patayin agad. Bitawan mo ang master ng pamilyang Bai. Ang pamilyang Bai ay nang-aapi sa Hongqian sa loob ng maraming taon. Hindi mo ba alam yon? Sinabihan ka ni Xingli na lipulin ang mga demonyo sa mortal na mundo. Hindi mo lang sinunod ang utos, gusto mo pang patayin ako. Song Sinying, bobo ka ba? Naniniwala lang ako sa nakikita ko. Halatang halata na ikaw ang pumatay sa mga taong ito at naglakas loob ka pang magtaltalan. Gago. Ikaw? Bilisan mo. Na-late ako, parusahan mo ako, mahal na hari. Personal kong galit ito. Ayokong pumunta ka. Sino ang nagproprotekta sa Supreme sa likod ng mga eksena? Kahit sa Battle Valley, mahirap makahanap ng kapareho. Lahat ng aking mga tauhan pumasok kayo. Ang Martial Emperor ng pamilyang Ning na si Ning Xian'er tinatanggap ang pagbabalik ng Ang Martial Emperor ng pamilyang Ning na si Ning Xian'er, maligayang pagbabalik ng binata sa Supreme. Anong nangyayay? Sa totoo lang, nitong mga nakaraang taon, may itinatago ako sa'yo. 13 taon na ang nakalipas, dumating lang kami ng nanay ko sa Hongqian. Hinabol kami ng 5 dakilang hari. Namatay ang nanay ko habang pinoprotektahan ako at pinatay ng kaaway. Pagkatapos, sa isang pagkakataon, sumali ako sa Battle Department. At 3 taon na ang nakalipas, umalis ako sa Battle Department at pinili na maging isang maliit na gwardiya. Para lang malaman kung sino ang pumatay sa nanay ko. Pagkatapos ng investigasyon, napuntirya namin sa wakas ang 5 pangunahing pamilya sa Hongqian. At si Bai Chen-he ay isa sa mga pumatay noon. Ganun pala. Isang hayop na matanda si Bai Chen-he. Ang pamilyang Ning ang pinakamalaking pamilya sa Long Country. Ang usaping ito ay may kinalaman sa awayan sa loob ng pamilyang Ning. Mas malala ito kaysa sa iniisip mo. Hindi ko sinabi sa'yo. Para lang hindi kayo masangkot, ikaw at ang mga kapatid mo. Handa akong sumunod sa Supreme Master hanggang kamatayan. Bakit hindi pa bumabalik si Nije? Baka may nangyari sa kanya? Sa tingin ko, mas mabuti pa kung patay na siya. Ma, anong sinasabi mo? Si Nije ang nagpaiwan doon para iligtas ako. Kung hindi dahil sa kanya, namatay na sana ako. Suroyon, ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan? Sino ang nagpalaki sa'yo? Hindi ko maintindihan. Anong problema kay Bai Xiao? Anong masama kung makipagtalik ka sa kanya? Kung makapag-asawa tayo sa pamilyang Bai, yayaman tayo. Hindi na kailangan. May ginawa ba sila sa'yo?
Okay na ako ngayon. Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Ningje, paano ka nakabalik? Buti na lang nakabalik ka. Kung hindi, hindi ko maipapaliwanag kay Lolo. Bantay pinto ka lang ng aming pamilyang Su. Ano ang kailangan mong ipaliwanag? Nagalit ang tangang ito sa pamilyang Bai. Sinusubukan mo bang itulak ang pamilyang Su sa impyerno? Huwag kang mag-alala, nanay. Simula ngayon, ganap nang nawala ang pamilyang Bai sa mundong ito at hindi na muling magdudulot ng problema sa pamilyang Su. Bakit mo nasabi niyan? Ano? Winasak ang pamilyang Bai? Paano mangyayari yon? Ang pamilyang Bai ay isa sa 5 dakilang pamilya sa Hongcheng. Ikaw ba ang gumawa nito? Siyempre, hindi siya. Tang Xiao, nakabalik ka na. Dumiretso ako rito pagbaba ng eroplano para lang mabigla si Ruo Yun. Ruo Yun, hinintay kita ng 3 taon. Mula ngayon, hindi na kita iiwan. Ito, regalo ko para sa'yo. Royon, si Tang Xiao ang tanging tagapagmana ng pamilya Tang. Hindi niya kinukonsidera ang estado natin. Sige na, pumayag ka na. Ma, ano ba ang pinagsasabi mo? Tinanggihan na kita 3 taon na ang nakalipas. Huwag mo na akong gambalain ulit. Hindi ako papayag sa'yo. Akala ko kung ano na. Nagmamagaling ka lang pala. Ano ka ba? Isa ka lang mabahong guwardya. Ang lakas ng loob mong makialam sa pagitan ni Ruo Yun at Wenbin? Ano ba ang pinagsasabi mo? Isa ka lang aso na pinakain ng pamilya namin. Ang lakas ng loob mong kumagat sa iyong amo? Boy, alam ko ang relasyon mo kay Ruo Yun. Hindi ba't pagkuha lang ng marriage certificate yan? Kung alam mo na may marriage certificate kami, huwag mo na akong guluhin ulit. Si Nianjay ang asawa ko. Ano naman kung may certificate kayo? Hindi ba pwedeng magdiborsyo? Tama ba? Oo. Bantayan kita ng mabuti. Hindi ko hinayaang mahawakan niyang lalaki si Ruo Yun kahit kailan. Ang ating mahal na dalaga ay birhen pa rin. Hindi ba't pera lang ang habol ng lalaking yan kay Ruo Yun? May 1 milyon ako dito. Oh. At mawala ka sa harap ko. Sa klase mong basura, ako pa ang aalis. Ruo Yun, umihi ka nga at tingnan mo ang sarili mo. Karapat dapat ka ba? Umalis ka sa harap ko ngayon din. O ako ang magpapaalis sa'yo. Nangahas kang mangasar sa aming pamilya, Tang. Gusto mo nang mamatay. Nawasak na nga ang pamilya Bai dahil sa akin. Ano ka, pamilya Tang? Kung talagang guguluhin mo ako, mas mabuti pang pumunta ka na sa kabilang buhay. Ningje, ikaw ba talaga ang nagwasak sa pamilya Bai? Imposible. Paano mawawasak ng isang hamak na gwardiya ang pamilya Bai? Baka naman may malaking koneksyon siya. Hahaha. Bata, alam mo ba ang sinasabi mo? Ang pamilya Tang at pamilya Bai ay parehong kabilang sa 5 dakilang pamilya. Hindi pwedeng hindi ko alam ang nangyari sa kanila. Nawasak ang pamilya Bai dahil kay Qingli God of War. Talagang wala kang kwenta. Muntik na akong maniwala sa'yo. Kung talagang may ganyang kakayahan ka, hindi ka magtatrabaho bilang guwardiya para sa pamilya Su. Royon, tingnan mo ang klaseng asawa ang pinili mo. Wala kang tunay na kakayahan. Ang alam mo lang ay magyabang. Naaawa talaga ako sa kinabukasan mo. Tang Wenbin, ito ay pagitan ko at ni Ningje. Hindi mo na kailangang makialam, di ba? Pero narinig ko na kulang pa ng 50 milyon ang pamilya Su. Sa tulong nitong walang kwentang lalaki, malulutas ba ang problema sa pera ng pamilya Su? Hindi niya kaya, pero ako kaya ko. Well, ito ay 5% bahagi sa isa sa mga kumpanya ko na nagkakahalaga ng 5 milyong yuan. Basta tumango ka lang, iyon na ito. Ito ang 3 pinakamalaking lote sa development zone. 1 taon nang nakikipagnegosasyon ang pamilya Su, basta tumango ka lang, iyon na ito. 3 taon na ako sa UK, personal akong ginawaran ng titulong Earl ng British Royal Family. Sa loob ng 3 araw, maghahanda ako ng piging bilang Earl ng England para ipahayag ang opisyal kong pagpasok sa Red City. At ito ang invitation sa piging. Sa labas, ang hula na ay umaabot na sa 10 milyon. Well, Ang isang imbitasyon lang ay nagkakahalaga ng ganito kalaki. sa panahong iyon, lahat ng mayayaman ay magdiriwang para sa akin. At personal kong ipaglalaban ang 50 milyon para sa pamilya Su. Ruo Yun, ano pang iniisip mo? Ipinakita na ni Tang Xiao ang kanyang pinakamalaking katapatan. Mabibigay ba sa'yo ng gwardyang yan ang mga ito? Ang lakas ng loob mong ipakita ang ganitong bagay. 50 milyong yuan lang yan meron ako. Gago ka.
Anong kalokohan ang sinasabi mo? Alam mo ba ang konsepto ng 50 milyon? Sa sahod mo, hindi mo yan makukuha sa 10 buhay ng pagtatrabaho. Huwag tita, bigyan mo naman siya ng pagkakataong magpakita, di ba, Ning Xiao? Dadalhin ko na ang 50 milyong yuan sa pamilya Su. Ha, hindi ako nagkakamali, di ba? Talagang nagpapanggap itong talunan, nakakahiya. Tita, sa tingin ko itong gago na puro pagpapanggap lang, hindi na kailangang panatilihin dito. May tao ba? Palabasin na yo siya. Tingnan ko kung sinong may lakas ng loob. Nakikita ko kung sino ang may lakas ng loob. Ay, Guro, narito ang cheque na 50 milyon at ilang milyon na sukli. Kalimutan mo na ang sukli. Ibigay mo sa akin ang cheque. Halaga ba ito ng 50 milyon? totoo ito. Imposible. Saan ka nakakuha ng ganito karaming pera? Ningje, saan mo nakuha ang ganitong kalaking pera? Hindi mo na kailangang magtanong. Kailangan mo lang malaman. Para sa akin, maliit na halaga lang ang perang ito. Naiintindihan ko, nakao mo siguro ang perang ito. Sige, Ningje. Ang lakas ng loob mong gamitin ang maruming perang ito para saktan ako? Gusto mo bang makulong ang pamilyang Su kasama mo? Inay, huwag kang makinig sa kanya. Pera ko ito. Pera mo ito. Paano mo ipapaliwanag ang pinagmulan ng perang ito? Baka nagnakaw ka o nang hold up kung saan? Kailangan ko bang ipaliwanag sa iyo ang ginagawa ko? Ako? Miss Song, ang tagal-tagal na nating hindi nakita. Miss Song, bakit ka nandito? Nandito ako para hanapin siya. Mingje, pakipaliwanag nga ang kaso ng pagpatay sa 48 tao. Ano, Miss Song, nagkakamali ka ba? Isang talunan lang siya. Paano siya masasangkot sa pagpatay sa pamilya Bai? Oo. Nagalit ang pamilya Bai sa masamang Diyos ng digmaan. Kung may kakayahan siya, nandito pa rin sana siya nagbabantay ng ating gate. Nandun ako sa eksena. Pinagdududahan mo ba ang paningin ko? Hindi ko magawa yon. Miss Song, sa tingin ko may pagkakamali lang talaga. Magaling lumaban si Ningje, pero siguradong wala siyang kakayahang pumatay ng ganoon karaming tao. Siyempre alam ko, pero ninakaw niya ang 50 milyon mula sa pamilya Bai. Baka nakita niya ang pumatay. Kaya, Ningje, sumama ka sa akin para imbestigahan. Ninakaw nga talaga. Kahit mababa ang sweldo ng isang security guard, hindi mo pa rin kayang buhayin ang sarili mo. Naging magnanakaw ka pala. Bilang isang lalaki, ako wala talaga akong respeto sa'yo. Song Qingying, wala ka talagang utak. Kailangan ko bang magnakaw sa pamilya, Bai? Ano ka ba? Nahuli ka na nga. At nangangatwiran ka pa. Ningje, ikaw ba talaga ang gumawa nito? Sinisumpa ako, hindi talaga pera ng pamilya Bai yon. Bakit hanggang ngayon ayaw mo pa ring sabihin ang totoo? Bakit ngayon pa ayaw mo pa ring sabihin ang totoo? Ruyon, tiwala ka sa akin. Pera ko talaga ito. Isa ka lang security guard. Paano ka nagkaroon ng ganito karaming pera? Sa welcome banquet noong nakaraan, sinabi ni Singli na babayaran niya kami. Binigay niya sa akin ang lahat ng pera. Anong bayad? Ang Diyos ng parusa ang nagbayad sa aming pamilyang Su. Isa kang talunan. Ang lakas ng loob mong kunin ang kredito ng Diyos ng digmaan para sa iyo. Miss Song, kahit may mga hindi pagkakaunawaan dito pero hindi magsisinungaling ang Diyos ng parusa. Tingnan mo ito. Pwede kong kalimutan ang usapin sa pera, pero kailangan mo pa ring sumama sa akin. Song Qingying, tanga ka ba? Malinaw na naipaliwanag ang usapan. Bakit ako kailangang sumama sa iyo? Ako ang Phoenix Warrior. Para mag-imbestiga, kailangan ko pa bang magbigay ng dahilan? Ikaw, Ningje, sumama ka sa akin para imbestigahan. Kung magtatangka kang tumanggi, maaari kitang isakdal sa paghadlang sa opisyal na tungkulin. Song Qingying, madaling anyayahan, mahirap paalisin. Pinapayuhan kitang pag-isipan mong mabuti. Mukhang hindi ka makakadalo sa banquet ng konde. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko ng mabuti si Ruoyon para sa iyo. Sabihin mo sa akin kung bakit ka naroon sa eksena ng pagpatay. Sino ang pumatay sa 48 tao sa pamilyang Bai? Nandoon ka sa eksena. Hindi ba dapat nakita mo ang lahat? Sabi mo ikaw ang pumatay sa pamilyang Bai? Isang maliit na gwardiya ka lang. Paano mo mapapatay ang napakaraming tao? Pinapayuhan kitang sabihin sa akin ang nakita mo. Kung hindi ka makikipagtulungan, maaari kitang ipasok. Gago ka. Mingje, talagang ayaw mong makipagtulungan. Ang pakikipagtulungan sa isang babaeng tanga ang pinakamalaking kasalanang nagawa ko sa buhay ko. May tao ba dyan? Dakpin siya. Sa tingin ko wala kang pagkakataon. Anong ibig mong sabihin? Pangulo, may problema. Anong nangyari? Emperor City. Mamish paparating. Ang kabisera. Sino ang Phoenix Warrior? Ang lakas ng dating. Sino ka?
Ako si Chu Yanran, ang panganay na anak na babae ng pamilyang Chu. Isa sa 8 dakilang pamilya sa kabisera, ang pamilyang Chu na may martial emperor. Hindi masama sa lakas mo, sa aming pamilyang Chu, maaari ka lang maituring na isang tagapaglinis, isang utusan. Anong ginagawa mo dito? Pasok ka. Naasikaso ko na ang mga dokumento ng piyansa. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo ang boss mo. O direktang pumunta sa Hunter's God para patunayan bakit ayaw ni Miss Song. Nagtataka lang ako, ang panganay na anak na babae ng pamilyang Chu sa kabisera. Bakit ka pa pupunta sa lugar na ito para sa isang maliit na guwardiya? Pupunta sa lugar na ito ng personal. Dahil asawa ko siya. Miss Song, kung hindi ako nagkakamali, may kopya ka rin nito, tama ba? Ano, paano siya nagkaroon ng marriage certificate? Nung pinunit mo ang marriage contract, sabi ko sa'yo huwag kang magsisisi. Nakikita kitang napakakawawa, sasabihin ko sa'yo. Merong siyam na marriage certificate na katulad nito. Sa totoo lang, kailangan kitang pasalamatan. Kahit ang aming pamilya Chu ay ayaw magpawalang bisa ng kasunduan, pero pinunit mo ang marriage contract. Sakto lang, isa na lang ang kalaban ko. Pero sa katalinuhan mo, hindi ka maaaring maging kalaban ko. Wala kang pagkakataon. Ngayon naniniwala ka na. Huwag kang makipag-usap sa ganong katangahang babae. Tara na, bilisan natin. Makakaapekto yan sa IQ mo. Paano mo ako nakita? Ako dapat ang magtatanong sa'yo. Kung hindi ako nagkataong pumunta sa Hongcheng, hindi ko malalaman na ang panganay na anak ng pamilya Ning ay isang maliit na gwardiya dito. Sabihin mo sa akin. Sa loob ng 13 taong ito, paano mo naiwasan ang napakaraming mata namin? Bitawan mo, hindi maganda kung makita ng iba. Hindi. Kung hindi mo sasabihin sa akin, gagawa ako ng mas kahiyahiyang bagay. Alam mo, may mga bagay na hindi naman talaga maganda para sa'yo. Sige, papayagan na kita ngayon. Bakit ka biglang pumunta sa Hongcheng? Dahil sa Earl's Banquet na yon, nauumay na ako sa pamilya kaya lumabas ako para magpahinga. Aba, hindi ko inasahang kikita ako ng malaki ngayon. Yung pamilya Tang ang ibig mong sabihin? Yung Earl of England Banquet na inorganisa ni Tang Wenbin? Paano mo nalaman? Oh, sino yon? Ruo yun. Makinig ka muna sa paliwanag ko, hindi yan ang iniisip mo. Hindi yan ang iniisip ko. Magkakadikit na kayo. Ano pa bang dapat kong isipin? Sinong nagsabing walang kinabukasan ang mga gwardya? Magagandang babae at mamahaling kotse. Meron ka na ngayon ng lahat. Ako lang ang tangang nagtangkang iligtas ka. Ako ang pinakatangang babae sa buong mundo. Magtiwala ka sa akin. Sasabihin ko sa iyo ang lahat, magtiwala ka sa akin. Totoo ang sinabi mo. Gusto lang talaga niyang tuparin ang kasunduan. Ang pamilya namin ay nagpadala ng 9 na liham ng pagsisisi. Isa siya sa kanila. Pero ipinapangako ko sa iyo na sa pagitan ko at niya, hindi kailanman nagkaroon ng sobra. Hindi lahat ay kasalanan mo. Nagpakasal tayo dahil sa marriage certificate na yon. Pero legal na mag-asawa na tayo ngayon. Kung magloloko ka pa sa labas, hindi na kita kakausapin. Pwede ba akong maningil ng interes ngayon? Pag-usapan na natin ang importante. Ang Earl's Banquet ni Tang Wenbin? Talaga bang plano mong dumalo? Kung gustong-gusto niyang mamatay, siguradong tutuparin ko ang gusto niya. Aha, maligayang bati, maligayang bati. Maligayang bati. Maligayang bati, Tang Xiao, sa buong Hongcheng na ma-appreciate ng British Royal Family. Ikaw lang, Master Tang. Master mo, sa'yo na ang usapin ngayong gabi. Huwag kang mag-alala, Tang Xiao. Isang mabahong security guard lang yan. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Sige, Master mo. Ngayong gabi, may ilan pang babaeng gustong matuto. Turuan mo silang mabuti, Master mo. Sige, tuturuan ko silang mabuti. Nandito na si Miss Sue. Yun, ang ganda-ganda mo ngayong gabi. Hindi basta-basta nahahawakan ang kamay ng asawa ko. Lalo na ng ilang asong naglilingkod sa mga dayuhan. Ang kapal ng mukha mo. Ano ka ba? Paano mo nagawang magsalita ng ganyan kay Tang Xiao? Baka hindi mo alam, ang asawa ni Royun ay isang kilalang tao sa Hongcheng. Mula sa isang maliit na gwardiya hanggang sa naging manugang ng pamilyang Su. Hindi para sa lahat ang pagkain ng biyayang ito. Nakakahiya naman, Manugang Tang. Kung inanyayahan mo lang kami sa Earl's Banquet para lang kaming hiyain, aalis na kami. Huwag kang magkakamali. Sinasalita ko lang ang nararapat para sa'yo.
Ikaw ang pinakamagandang babae sa Hongcheng. Nakakadiri na kasama mo ngayon ang isang palpak. Hindi mo kailangang makialam sa mga bagay-bagay ko. Aalis na kami. Hindi, maraming mahahalagang tao ang inanyayahan ko ngayong araw. Hindi gaanong mayaman ang pamilyang Su nitong mga nakaraang araw. Kung makakakonekta ako sa ilang tao, baka yumaman ka balang araw. At maraming mahahalagang tao ang inanyayahan ko ngayon. Darating sila mamaya. Si Changning ba ang tinatawag mong key figure? Sino ba yung tinatawag mong heavyweight? Siya ang panganay na anak ng pamilyang Chu, si Chu Yanran. Ano? Inimbita ni Tang Xiaoning si Binibining Chu dito, nagpapakita kung ano ang lagay ng pamilya Tang ngayon. Masasabi nating pinakamagaling sa Hongcheng. Hindi. Ginagamit ko lang ang aking kakayahan para maka-impression kay Binibining Chu. Walang iba ang may karapatang magkaroon nito. Kung makakonekta si Royun kay Chu Yanran, makakatulong din ito sa pamilya Su sa hinaharap. Humihingi ako ng paumanhin sa aking pagkakamali noong nakaraang araw. Hindi naman ganoon kaselosa si Ruo Yun, di ba? Sige. Nainom na ni Ruo Yun, hindi mo naman tatanggihan ang aking pakiusap, di ba? Huwag kang mag-alala, hindi ako magkikimkim ng sama ng loob sa'yo. Hindi kita ipagkakait yon. Ningze, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Medyo matapang tong alak. Pupunta muna ako sa banyo. Ruo Yun, ayos ka lang ba? Isasama kita pabalik sa kwarto mo. Medyo matapang tong alak. O yun, gusto mo bang samahan kita pabalik sa kwarto mo para magpahinga? Hindi, maghihintay ako kay Ningze na bumalik. Ruo Yun, hindi mo ako masyadong pinagkakatiwalaan. Maraming tao ang nanonood. Paano ako maglalaro ng tricks sa'yo? Paano kung ganito? Papawiin ko ang waiter para ihatid ka pabalik sa kwarto mo para magpahinga. Binibining Song, ako na ang maghahatid sa'yo pabalik sa kwarto mo. Binibining Song, ako na ang maghahatid sa'yo pabalik sa kwarto mo para magpahinga. Ha. Lason ng pamilya Tang, San Hun Cao, Tang Wenbin. Akala mo ba ang maliliit na tricks na ito ay makakapatay sa akin? Mukhang meron ka nga talagang kakayahan. Akala mo ba konting lason lang ay papatay sa akin? Binata, dapat kang manatili. Dahil lang gusto mong manatili ako? Talagang mayabang. Pero ang kayabangan ay may bayad. May utos ako. Ipapakita ko sa iyo ang isang magandang palabas. Ano ang ibig mong sabihin? Medyo naive ka pa rin. Nagmamadali kang umalis. Naisip mo na ba ang kapalaran ng asawa mo? May balak ka kay Ruo Ying. Huwag kang mag-alala. Walang laso ng inumin ng babae. Aphrodisiac lang ang hinalo. Inutusan ako ni Tang Xiao na dalhin ka roon. Para makita ang babaeng mahal mo kung paano siya magpakasaya sa ilalim niya. Naghahanap ka ng kamatayan. Ganun ba? Alam mo ba ang pagkakaiba? Pero huwag kang mag-alala. Pipilayan lang kita. Si Tang Xiao na ang bahala sa pagpatay. Matanda, alam mo ba ang kahihinatnan? Kasing dali lang ng pagpisil sa langgam ang pagpatay sa'yo. Titingnan ko kung hanggang kailan ka magtitiis. Aray! Ikaw. Ito ang pamatay na technique ng Battle Department. Ano ka? Ang kamay na humahawak sa dragon? Kung alam mong galing ako sa Battle Department, nangahas ka pa ring mang-asar sa akin. Ayaw mo nang mabuhay. Malaking pagkakamali lang ang lahat. Kahit 100 tapang ang nasa akin, hindi ako maglalakas loob na kalabanin ang Battle Department. Di dalhin mo ako kay Tang Wenbin. Kung hindi, gagawin kitang mas masahol pa sa patay. Royun, kumusta ka? Ahaha, Royun. Kumusta ka? Tang Xiao, bakit ka nandito? Akin ang buong hotel. Hindi ba't normal lang na pumasok ako? Ano ang gusto mo? Hindi mo ba alam ang gagawin ko? Gusto mo pa ring tumawag? Walang makakapunta para iligtas ka ngayong gabi. Emperador, sabi ko sa'yo, huwag kang magloko. Hindi ka pababayaan ni Ningze. Siyempre, hindi ako gagawa ng mali. Gayunpaman, nadroga ka na ng akin. Maraming pagkakataon mamaya. At gusto ko ang walang kwentang kasintahan mo panoorin kang magmakaawa sa akin. Anong ginawa mo kay Ningze? Dapat mas alalahanin mo ang sarili mo kaysa sa kanya. Dapat ay nagsimula na ang epekto ng droga. Ha! Tingnan mo, nagsisimula ng umiral ang epekto ng droga. Susunod, gagapang ka at magmamakaawa sa akin. Tang Wenbin, ikaw ay kasuklam-suklam na kontrabida. Hindi kita hahayaan magtagumpay. Hindi ganun kadaling mamatay. Ako si Tang Wenbin. May pera ako, kapangyarihan at katayuan. Hindi ako kulang sa anumang aspeto, pero pinili mo ang isang mabahong gwardiya. Ngayon tuturuan kita ng leksyon. Tang Xiao, ang pag-ibig na pinipilit ay hindi matamis.
Basta ibigay mo lang sa akin ang antidote, magkukunwari akong walang nangyari ngayong araw. Kung matamis man ang baluktot na melon, kailangan mong tikman para malaman. Ako si Tang Wenbin. Ang mga babaeng gusto ko wala ni isa ang makakatakas sa aking palad. Huwag mo akong tawaging ninja. Umaasa ka pa sa loser na yon. Sa totoo lang, malapit na siyang ihatid sa akin na putol ang mga kamay at paa. Tingnan mo ang pag-ibig natin. Kinuhal ko si master mo para asikasuhin siya. Si Master Mo ay isang batikan na master sa mundo ng martial arts. Madali lang durugin ang security guard na yon. Mas madali pa kaysa pumatay ng langgam. Tang Wenbin, ipapangako ko sa'yo ang kahit ano ngayong araw. Huwag mo sanang pahiyain si Ningje. Huli na para makiusap ka sa akin ngayon. Ang palabas ngayong araw, kailangan niyang panoorin. Kailangan niyang panoorin, gusto man niya o hindi. Ningje, narito ka na rin sa wakas. Ningje, narito ka na rin sa wakas. Natatakot na talaga ako. Ruoyu, pasensya na. Nalate ako. Matulog ka muna. Magiging maayos ka na paggising mo. Tang Wenbin, may 1 minuto ka para gumawa ng testamento. Nasaan si Master Mu? Sabi mo pumasok yung basurang yon. Master Mu, bilisan mo, patayin mo na agad. 30 segundo na lang ang natitira sa'yo. Wag na, kang magpanggap sa akin, nandito si Master Mo, hindi ako naniniwalang may magagawa ka sa akin, Master Mo. Patayin mo na agad, boss. Ibibigay ko rin sa'yo ang babaeng ito. Tang Wenbin, naghahanap ka ng away o wag mo akong idamay. Alam mo ba kung sino ang inaway mo? Bibigyan kita ng pera. Maraming pera ang aming pamilyang Tang. Tumahimik ka. Alam mo ba ang ginagawa mo? Galing ako sa pamilyang Tang mo. Ang lakas ng loob mong kalabanin ang pamilyang Tang. Ano ba ang pamilyang Tang? Dinulot mo ang kapahamakan sa aming pamilyang Tang. Ginoong Lee, wala na akong pakialam sa usaping ito. Wala na akong kinalaman sa buhay o kamatayan niya. Umalis na kayo. Mukhang hindi ka na maililigtas ng mga koneksyon mo. Yan dito ako ay isang konde sa Inglaterra. Kung papatayin mo ako, tiyak na magkakaroon ito ng problema sa diplomasya. At inimbitahan ko si Chu Yanran sa piging ng konde. Siya ang panganay na anak ng pamilyang Chu sa kabisera. Kung papatayin mo ako, magiging kaaway ka ni Binibining Chu Chu. Chu Yuran? Humph. Hulaan mo kung sino ang tutulungan niya o ako. Ano ang sinabi mo? Nandito na si Binibining Chu. Ningje, wala ka ng takas. Ano ang nangyayari? Binibining Chu. Narito ka na rin sa wakas. Itong batang to, gusto niya akong patayin. Pwede mong ipahuli siya ng mga tauhan mo. Bugbugin mo siya hanggang mamatay. Tinatanong kita, ano ba ang nangyayari? Hindi mo ba ako naiintindihan? Binibining Chu, itong gwardyang ito, gusto niya akong patayin. Ito ang piging ko bilang konde. Kahit ikaw ay personal na dumating. Nangahas siyang manapak sa akin. Hindi ba't sa mukha kanya sinasampal? Halatang may balak kang gawin kay Ruo yun. Kalokohan yan, Binibining Chu. Huwag kang maniwala sa kanyang mga salita. Tama na, halika. Bata, nasa akin ang suporta ni Binibining Chu. Kapag pumasok ka, tingnan natin kung paano ko lalaruin ang babae mo. Gawin mo. Binibining Chu, ano na tangking nangyayari? Ako ang lalaki mo. Una, isa ka lang batang Panginoon ng pamilyang Tang. Hindi ka dapat maging aso ko. Pangalawa, alam mo ba kung sino siya? Paano mo siya nagawang apihin? Sino? Siya ang aking nobyo. Siya ang lalaking pinahahalagahan ng pamilyang Chu sa kabisera. Paano mo siya nagawang apihin? Ano? Sino? Kasalanan ko. Kung alam ko lang na ikaw ang nobyo ni Binibining Chu, kahit mamatay ako, hindi ko kayang maging kaaway mo. Ngayon mo lang nalaman na mali ka. Mali ako. Alam kong mali ako. Huli na ang lahat. Ipagpaumanhin mo na ako, binata. Binata ni, ipagpaumanhin mo na ako. Hindi naman ako mas masahol pa sa kanya. Bakit siya ang gusto mo? O kaya siya ang maging boss at ako na lang ang maging maliit? Maraming isinakripisyo si Yanran para lang maging kabit ng iba. Ito hindi bagay sa iyo bilang panganay na anak ng pamilyang Chu. Ningyan na nasa Hongcheng ka rin pala. Kuya, ang tagal na ng mga to. Naalala mo pa ba ako? Siyempre naman pare. Ningyan, paano mo nakita ang lugar na ito? Binabalaan kita. Huwag kang magloko. Huwag kang mag-alala. Hindi ako narito para sa kanya ngayon, kundi para sa iyo. At para sa akin. Nagpasya ang pamilya Chu na kansilahin ang kasal mo sa kuya ko. At muling itatag ang kasunduan. Ito ang kontrata ng kasal. Mula ngayon, akin ka na. Imposible. Ang kasal ko kay Ningje ay inayos ng lolo ko. Bakit bigla siyang nagbago ng isip? Sinasabi mong talunan siya? Umalis ka sa pamilya ng walang paalam 13 taon na ang nakalipas. At hindi namin alam kung buhay pa siya o patay na. Para maging totoo sa iyo, nagpasya ang mga nakatatanda sa pamilya na ako ang ihahalal bilang bagong tagapagmana.
Hindi magtatagal bago ito ipahayag sa buong mundo. Ganun ba? Kung gayon, lahat ng sayo ay mapapa sa akin. Siyempre, ang nobya mo ay magiging akin. Wala kang hiya. Kahit mamatay ako, hindi ako papayag sa kasal na ito. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Dalhin ninyo ang binibini pabalik. Ipapaalam ko sa kanya ngayong gabi kung ano ang ibig sabihin ng pagsunod sa kababaihan. Kung gusto mong mamatay, subukan mo. Ningze, ako na ngayon ang bagong tagapagmana ng pamilyang Ning. Anong karapatan mo para labanan ako? Talaga? Sige, tingnan natin kung anong klaseng kakayahan mayroon ng bagong tagapagmana ng pamilyang Ning. Sugurin mo siya. Walang kasanayan ang bagong tagapagmana ng pangunahing pamilya sa Long Country. Ikaw. Sasabihin ko sa'yo, hindi mo maaagaw ang babae ko, Ningze. Kahit ibigay ko sa'yo, kahit ibigay ko ito sa'yo, hindi mo ito makukuha. Ningze, ang lakas ng loob mong gawin ito sa akin? Hindi ka ba natatakot sa galit ng pamilya? Ikaw ang dapat magdusa sa galit na yon. Bakit ka nandito? Bilang Martial Emperor ng pamilyang Ning, dapat laging nasa tabi ko ang binata. Pero kailangan kong ipaalala sa iyo na hanggat hindi muling pinipili ng pamilya ang isang tagapagmana, ikaw pa rin ang pangalawang anak ng pamilyang Ning. Huwag mong kalimutan ang iyong pagkatao. Pagsisisihan mo ito. Paano ka nakaisip ng paraan para harapin ako? Sasabihin ko sa'yo, nalaman kong nandito rin sa Hongcheng ang Supreme Lord ng Battle Department. Sa kanyang suporta, ang posisyon ng tagapagmana ay magiging akin. Taga, batiin na kita ng maaga sa tagumpay mo. Tara na. Ano? Hindi pa nagsasalita ang guro. Sino ang nagpahintulot sa iyo na umalis? Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin ngayon. Sagutin mo ang tanong ko, hahayaan kitang umalis. Ang paghabol noong nakaraang 13 taon, may kinalaman ka ba sa grupo na iyon? Sa tingin mo, sasabihin ko sa'yo? Magsabi ka ng totoo o papatayin kita. Huwag na, hayaan mo siyang umalis. Kuro, Maghintay ka sa akin. Hindi matatapos lang ng ganito ang usaping ito. Tara na. Kuro, bakit mo siya hinayaan? Kahit hindi siya magsalita, malalaman ko rin. At malalaman ko iyon sa lalong madaling panahon. Sino mang may kinalaman sa pangyayaring iyon ay hindi mabubuhay. Ano, patay na si Tang Wenbin? Mga guro, wala akong kinalaman dyan dahil masyadong malakas ang batang iyon. Pinili mo bang hindi kumilos at hinayaan mong patayin ang hayop na iyon ang nag-iisang lahi ng pamilyang Tang? Ito. Mukhang pinatay ng pinuno ng pamilyang Tang ang binata at winasak ang pamilyang Bai. Dapat maghiganti kaming 5 pamilya. Tama. Maligayang pagdating, Binata Ning. Binata Ning, bakit kayo mismo pumunta sa Hongcheng? Kayo ba mismo ang papatay sa batang yon? Binata Ning, patay na ngayon ang mga tao ng pamilyang Tang. Iisa lang ang pumatay sa mga pamilyang Bai at Tang. Dapat tayo maghiganti. Binata Ning, Ang hirap ng pinagdaanan mo sa Hongcheng sa mga nakaraang taon. karangalan ko pong maglingkod sa inyo. Talaga. Pero hindi mo pa rin masolusyunan ang isang basura. Hinayaan mong mamatay ang mga pamilyang Tang at Bai sa kamay ng basurang yon. Paano kita mapagkakatiwalaan? Tandaan mo ito. Ako, si Yin Yan, ay hindi kailanman kukuha ng talunan. Oo, mabigat ang responsibilidad ko. Kasalanan namin yan sa trabaho. Parusahan niyo po ako. May ginawa ka bang mali? Kung wala naman, hindi na kailangang parusahan. Sa hinaharap, ang mga industriya ng mga pamilyang Tang at Bai sa inyong tatlo ko ipagkakatiwala ang pamamahala. Tabiaban na, Ginong Ning. Ginong Ning, ano po ang pakay ninyo sa Hongcheng? Ipagkatiwala niyo po sa amin. Handang sumugod sa apoy at tubig at di mag-aatubili. May sabi-sabi na nagretiro na ang Supreme ng Battle Department 3 taon na ang nakalipas at nananatili sa Hongcheng mula noon. Ha? Natagpuan niyo na siya para sa akin? Gusto ko siyang personal na makilala. 3 taon nang nakatira ang Supreme na ito sa Red City. Sa mga resources natin, mahirap siyang matagpuan. Di naman ganon kahirap. Kamakailan lang, dumating din ang Hunter God sa Red City. Basta't mahahanap natin siya, mahahanap natin ang Supreme. At saka anuman ang mga kondisyon ng Hunting God, kailangang pumayag kayo ng walang kondisyon. Opo. Ruoyun, Ningze? Anong ginawa niyo kay Ruoyun? Ginamitan siya ng droga ni Tang Wenbin. Kung di ako nakarating sa oras, magkakaproblema sana. Droga? Sinabi ba ni Tang na pananagutan niya si Ruoyun? Patay na ang Tang Xiao niyo. Patay na ang Tang Xiao mo. Ano? Patay na si Tang Xiao? Ayos lang ako.
Ningje, may ginawa ba sa'yo si Tang Wenbin? Okay lang ako, kasalanan ko lahat ito. Hayaan kitang maapi. Anong oras na? May time ka pa para maglandian dito. Malas ka? Umalis ka na dito ngayon din. Nanay, paano mo nagawa to kay Ningje? Kung hindi dahil sa kanya, kinahasa na sana ako ng hayop na yon. Patay na si Master Tang. Patay na siya. Ningje, ikaw ba ang gumawa nito? Huwag kang mag-alala, hindi ko siya pinatay. Maraming kaaway si Tang Wenbin at hindi lang tayo ang may gusto sa kanya. Nanay, naayos na ang problema natin sa pera. Hindi na tayo kailangang magpakumbaba sa iba. At hindi na tayo maitatakot ng iba. Oo, magiging maayos na ang buhay nating magkakasama. Wala na tayong katatakutan. Kumusta, Guro Wang? Makinig ka sa akin. Hello? Kamusta, Ginong Wang? Makinig ka sa akin. Halo? Ano may nangyari? Kinumpis ka ng pamilya Wang ang mga materyales natin sa paggawa at hinihingan tayo ng triple ang presyo. Hindi ba't pagnanakaw yon? Maganda naman ang relasyon natin sa kanila dati. Bakit bigla na lang nila ginawa ito? Lahat yan ay dahil sa tangang yon. Ang pamilya Tang at pamilya Wang ay parehong kabilang sa 5 dakilang pamilya. Ngayong patay na si Tang Wenbin, hindi ba dapat tumulong sa paghihiganti ang pamilya Wang? Makakalampas ba si Royu sa pamilya Wang? Kung hindi tayo pagbibilhan ng pamilya Wang, hindi rin tayo pagbibilhan ng ibang pamilya. Iwan mo ito sa akin. Pangako ko, sa loob ng isang araw, may babalik ang supply ng mga materyales sa paggawa sa atin. May gagawin ako. Mauna na ako. Tingnan mo kung gaano siya kayabang. Sino bang hindi marunong magyabang? Dahuli, tumakas siya ng nakakahiya. Makaunti na lang ang sabihin mo. Ako na ang bahala. Paridita siya yung kataas-taasan. Mahal na hari, ano siyang may paglilingkod ko sa inyo? Hinaharang ng pamilya Wang ang mga materyales sa paggawa ng pamilya Su. Paano nangyari ito? Ang lakas ng loob nitong si Wang Tianfeng. Pupuntahan ko at gigipitin ang pamilya Wang at ipaghihiganti si Jizon. Hindi ngayon ang tamang panahon. Sinusuyo tayo ng todo ni Ningyan. Tiyak na magiging maayos ang pakikitungo ng pamilya Wang sa atin dahil dito. Pumunta ka roon sa ngalan ko. Hayaan muna nating magdusa ang mga taong ito. Alam ko na itong gagawin. Hindi ko pwedeng asahan sa lahat ng bagay si Yingjeng. Ayos lang, kailangan kong matapos ito. Nakuha mo? Iwan mo sa akin ito. Basta tandaan mo, si Sing Li ang lalaki ng Supreme. Kahit si Ning Xiao ay kailangang igalang siya. Sinabi niya, kailangang maibigay ang mga materyales ng pamilya Su, kaya kailangang maayos ito. Kapag nabigo, hindi ko kayang protektahan kahit ikaw. Alam ko. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Habang tumatanda ka, lalo kang natatakot. Hindi madaling kunin ang mga bagay mula sa aking pamilya Wang. Sino ka? Sino ang nagpasok sa'yo? Pasensya na, Ginoong Wang. Ako si Suroyan mula sa pamilya Su. Ikaw pala ngayon. Maupo ka. Bakit bigla mong pinaangat ang presyo ng mga materyales ng aming pamilya Su? Biglang tumaas ng ganito kalaki? Yan ba ang dahilan? Oo, hinuli ko ang mga materyales ng inyong pamilya Su. Hindi lang 3 beses, kahit 30 beses pa, hindi ko ibibigay sa inyo. Bakit ganon? Talagang hindi mo alam, kaya hayaan mong ipaalala ko ulit sa iyo. Ang pamilya Tang ay nilipol kagabi. Ano, hindi lang si Tang Wenbin ang namatay kahapon? Mukhang hindi naman tanga si Binibining Su. Narito, inihanda ko na ang kontrata. Basta't pumayag ka sa mga kondisyon ko, bibigyan ko ng libreng materyales sa paggawa ang pamilya mo sa loob ng 3 taon. Mahal na hari, kung pareho ang iniisip mo kay Tang Wenbin, hinihiling kong isantabi mo ang ideyang iyan. Hindi ako basta-bastang babae. Huwag mo akong ikumpara sa basurang tulad ni Tang Wenbin. Kung gusto kong humanap ng babae, maraming babaeng artista ang naghihintay sa akin. Kung gayon, ano ang gusto mo? Binibining Su, may asawa ka bang nagngangalang Ningje? 2 pamilya sa aming 5 dakilang angkan ay nawasak. Dapat maghiganti para sa paghihiganting ito. Kung tatawagin mo siya rito, pipirmahan ko ang kontratang ito, ano sa tingin mo? Gusto mong ipakipag-ayos ko sa'yo si Ningje? Hindi ako papayag. May tao ba dyan?
Opo. Anong ginagawa mo? Walang hiya ka. Kung hindi mo siya dadalhin dito ngayong araw, hindi ka makakaalis kahit saan. Anong ginagawa mo? Walang hiya kang babae ka. Kung hindi mo siya mahahanap ngayong araw, wala kang pupuntahan. Tawagan mo siya? Huwag kang mangarap. Hindi ko ipagkakanulo si Ningje. Ha? Talaga? Anong ginagawa mo? Huwag kang magloko. Ikaw ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Kung masira ang mukha mo, gaano kaya siya magdaramdam? Huwag kang magloko. Bibigyan kita ng 3 segundo. Kung hindi mo siya tatawagan, guguho ko ang mukha mo. Huwag kang mangarap. Hindi ko siya ipagkakanulo. Sayang naman kung sisirain ang gandang mukha mo. Eto na. Lahat ay para sa'yo. Munting ganda, huwag kang lumapit dito. Tumigil ka. Ningje. Anong nangyari sa mukha mo? Ikaw si Ningje. Hindi pa kita hinahanap. Ikaw pa ang lumapit sa akin. Ikaw ba ang gumasgas sa mukha ni Royon? Ano naman, kung isang hakbang ka lang nahuli, pinagsilbihan ko na siya ng 2 kong bodyguard. Naghahanap ka ng away. Huwag. Hindi bibili ang pamilya Su ng mga materyales na yon. Ningje to kiti Kiming. Alam ko yung marunong kang makipag-away, pero gaano ka man kagaling? Gamit lang ang patpat na to, papatayin mo ako, sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo na gawin ito? Si Ningyan ba? Ikaw, Hindi ka kayang pansinin ni Ningyan. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw dapat ang nanguna at gumawa ng desisyon nang walang pahintulot. Ayaw ni Ningyan sa asong di sumusunod tulad mo. Hindi ka ba natatakot na magalit ang amo mo? ano naman, basta mamatay ka. Ang aming pamilya, Wang ang magiging tauhan ni Young Master Ning. Mamatay ka na. Hindi ganyan ang paghawak ng baril. Hindi ka pwedeng maglaro ng baril na ganito. Huwag kang mag-standby. Ang tatay ko ay si Wang Tianfeng. Si Wang Tianfeng, 13 taon na ang nakalipas. Ang tatay mo at ang 4 pang hari ay pumatay sa nanay ko. 13 taon ang lumipas. Sinaktan mo naman ang asawa ko. Dapat ba kitang singilin? Sa'yo muna ako mag-uumpisa. Tigilan mo, Yang. Tito Wang, dumating ka para iligtas ako. Sabi ni Ning Xiao, hindi natin pwedeng galawin ang pamilya Su. Hindi mo ba naiintindihan? Pero ginagawa ko ito para sa 5 dakilang pamilya. Ang lakas ng loob mong sumagot. Pag-uusapan to natin mamaya ang tungkol sa'yo. Bainang, si Xingli God ay nagpaliwanag na. Ibibigay namin ng walang kondisyon ang mga materyales ng pamilya Su. Pangangaso sa Diyos. Noong hinahabol ang Diyos ng digmaan, sinabi niyang babayaran niya ang pamilya Su. Bahagi ito ng bayad. Bakit nakatayo ka pa rin dyan? Bakit hindi ka lumuhod kay Binang Su? Nija. Dahil nakuha na natin ang mga materyales, umalis na muna tayo. Sandali. Ikaw si Ningje? Sandali, ikaw si Ningje. Oo, asawa siya ng babaeng yon. Anong pagkakataon? Miss Su, maaari ka nang umalis. Hindi siya pwedeng umalis. Bakit? Dahil may galit siya sa ating young master Ning. Maaari ka munang umuwi. Hindi masyadong mapanganib dito. Hindi kita maiiwan dito mag-isa. Hindi ko magamit ang aking mga kasanayan dito. Gago, ang tapang mong manatili dito mag-isa? Bakit hindi? Hindi pa ako nakakasingil ng utang. Hahaha, ako ang Martial Emperor. Isang hamak na Martial Emperor lang, hindi kailangang paluin. Gago ka, gusto mo bang mamatay? Sinira mo ang mukha ng asawa ko. Ngayon babaliin ko ang braso mo. Ning Xiao, huwag mo siyang hawakan. Ngayon pa lang ang simula. Pumatay ang tatay mo sa nanay ko. Ngayon kukunin ko ang buhay mo. Ningze, huwag mo siyang hawakan. Kung papatayin mo siya, magkakagalit ang pamilya Wang sa'yo. Ngayon papatayin ko siya. Tingnan natin kung ano ang magagawa ng pamilya Wang sa akin. Hindi. Wang Xiao, gago ka. Narito na ang Diyos ng parusa. Narito na si Xingli, ang Diyos ng digmaan, boy. Tapos ka na, narito na si Xingli na Diyos ng digmaan, naghihintay ka lang na mamatay. Mahal na hari, nakikita ko po kayo, si Xingli na Diyos ng digmaan. Pakiusap Diyos ng digmaan, magpasya ka para sa angkan ng Wang. Mangyaring pangunahan mo ang angkan ng Wang. Pinatay ng hayop na ito ang prinsipe ng angkan ng Wang. Pakiusap, patayin mo ang hayop na ito. Bakit ganito?
Mukhang hindi mo pinansin ang mga sinabi ko. Personal na nag-utos ang kataas-taasan na alisin ang pagkumpiska sa mga materyales sa gusali ng angkan ng Su. Pero ikaw, nagdesisyon ka ng mag-isa at pinahirapan mo ang angkan ng Su. Bakit ayaw makipagkaibigan ni Ning yan sa kataas-taasan? Diyos ng digmaan, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ko ibig sabihin iyon. May ganitong intention ka ba? Ako mismo ang magtatanong kay Ning yan para malaman. Umalis ka. Oh. Alam ko ang lahat tungkol sa kataas-taasan. Kasalanan ko na hindi ko nagawa ng maayos ang mga bagay. Kaya nasiraan ang mukha si Miss Song. Handa akong mamatay bilang paghingi ng tawad. Wala itong kinalaman sa iyo. Ako mismo ang mag-aayos nito kay Long Yan. Salamat sa hindi pagpatay sa akin. Tumayo ka. Si Xing Li na Diyos ng digmaan. Ruoyun, bakit ka bumalik? Nag-aalala ako, kaya bumalik ako para tingnan. Xing Li Diyos ng digmaan, bakit ka nandito pa rin? Narinig ko ang nangyari sa iyo kaya dumating ako para bisitahin ka. Po, Miss Su, nangyari ang ganitong bagay. Nakokonsensya talaga ako. Ang bait-bait naman nitong Xing Li God of War. Ito ang beauty pill na dinala ni Xing Li para sa iyo. Kapag ininom mo ito, gagaling agad ang mukha mo. Talaga? Bukas ang bibig mo. Ayos na talaga si Ningje. Xing Li God of War, maraming salamat talaga. Tungkulin ko lang po. Siya nga pala, Miss Su, may ilang bagay ako na kailangan ng tulong ni Mr. Ning. Naiintindihan ko, mauuna na ako Ningje. Tulungan mo ng mabuti ang evil God of War. Walang kwenta. Young Master Ning, kahabagan ninyo ako. Hindi ko inaasahang biglang lilitaw ang evil God of War. Gusto ko lang patayin ang gagong Linje na yon para maghiganti para sa anak ko. Basura lang si Linje. Pwede mo siyang patayin kahit kailan. Pero dahil sa kanya, na-offend mo ang Xing Li God of War. Hindi mo alam na siya ang pinagkakatiwalaan ng kataas-taasan. Ang pag-offend sa kanya ay pag-offend mo na sa kataas-taasan. Young Master Ning, huli na ang lahat. Ano na ang gagawin natin ngayon? Maghanda ka ng isang marangyang regalo para sa akin. Ako mismo ang pupunta para humingi ng tawad sa kataas-taasan. Sigurado ka bang dito nakatira ang kataas-taasan? Kamakailan lang dumating dito si Xing Lei na Diyos ng digmaan. Dito siya umalis. Dito dapat nakatira ang kataas-taasan. Ako si Ning Yan. Hindi sinasadya ng mga tauhan ko na magalit sa iyo ngayon. Pakitingnan mo ang mukha ng pamilyang Ning sa kabisera. Huwag mo nang pansinin ang basurang ito. Binata, hindi pa sumasagot ang kataas-taasan. Hindi kaya tinatanggihan ng kataas-taasan ang aming kahilingan? Kung sa tingin ng kataas-taasan ay hindi ako sapat ang katapatan, handa si Ning Yan na ibigay ang kalahati ng ari-arian ng pamilya upang dagdagan ang gastusin sa militar ng Departamento ng Digmaan. Kalahati ng mga industriya. Hindi ka ba natatakot na tututol ang mga matatanda sa pamilya? Ningze, bakit ka nandito? Ito ang bahay ko. Bakit hindi ako pwedeng narito? Isang wasak na pamilyang Su. Paano ka titira sa ganitong lugar? Alam kong natatakot ka na hindi mo ako makakalaban, kaya humahanap ka ng proteksyon ng kataas-taasan. Ningje, kahihiyan ka sa pamilyang Ning, kahihiyan ka sa pamilya. Tanga. Paano mo nasabi iyon kay Binata Ning? Maniwala ka o hindi, papatayin kita. Ang pagpasok sa tahanan ng kataas-taasan ay isang krimeng may parusang kamatayan. Hindi kita kailangan. Ako mismo ang papatay sa kanya. Dalawang tanga. Uuwi na ako sa sarili kong bahay. Kaya mo ba? Ningje, hindi mo sasabihing ikaw ang kataas-taasan, di ba? Ano? Akala mo makakapagyabang ka gamit ang susi sa kamay mo? Tingnan natin kung gaano katagal ka magpapanggap. Wala yan kundi kawalan ng tiwala sa sarili. Pagkalabas sa pamilya ng 13 taon, nawala ang karangyaan ng pinakamayamang tao sa Long Country. Siyempre, gusto niyang magpasikat sa harap ko. Ngunit sa paningin ko, hindi siya naiiba sa isang pulubi. Dalawa. Gusto mo bang pumasok at umupo? Dalawa. Gusto mo bang pumasok at umupo? Ningje, anong nangyayari? Saan mo nakuha ang susi? Kailangan ko bang ipaliwanag sa iyo? Ningze, ninakaw niya iyan sigurado? Okay, Ningje, pagkatapos umalis sa pamilya Ning, may lakas ng loob siyang gumawa ng ganitong kasuklam-suklam na bagay. At ninakaw niya ang susi ng Supreme Mansion. Gusto mo bang idamay ang pamilya Ning, Young Master Ning? Huwag mo nang sayangin ang hininga mo sa kanya. Hayaan mo akong ibagsak siya. Hayaan na ang Supreme ang bahala. Yun lang ang kaya mong gawin. Young Master Ning, tulungan mo ako. Tigilan mo yan. Nakita, Xing Li God of War.
Anong ginagawa mo rito? Singlai God of War, ninakaw ng lalaking ito ang susi ng Supreme Mansion. Nahuli siyang nakawan pa on. Pakiusap, siya na ang asikasuhin mo, Singli God of War. Singli God of War, kaya mo yan. Bagamat pareho tayong mga inapo ng pamilya Ning, pero hindi ko kailanman itatakpan ng ganitong basura. Ganun ba? Ning Xiao, totoo lahat ng sinabi mo. Anong ibig sabihin yan? Bulag kang tanga. Ni hindi mo alam kung nasaan ang Supreme Mansion. Anong lakas ng loob mong humingi ng tawad? Ano itong Imperial Pavilion? Ako ang panganay na anak ng pamilya Ning. Ang pagbili sa Imperial Pavilion na ito ay nakakagulat. Ning Xiao ay nagpapahiya lang sa atin. Tumahimik ka, Qingtian God of War. Bukas ako na ang opisyal na magiging susunod na tagapagmana ng pamilya Ning. Seremonya ng pagtatalaga. Mangyaring dumalo kayo bilang saksi. Tinatanggap ko ang imbitasyon. Ako ay dadalo. Salamat. Xingla God of War. Aalis na ako ngayon. Ning Jie, pagkatapos ng bukas ganap mong mauunawa ng agwat sa pagitan natin. Isang agwat na hindi mo kailanman maaabot sa buong buhay mo. Sana ganyan pa rin ang kumpiyansa mo bukas. Nagmamadali ang tauhan ko. Nagsinungaling ako na hindi sa iyo ang Imperial Pavilion. Mangyaring parusahan ninyo ako. Tumayo ka, huwag mo nang isipin ang mga detalye. Mahal na hari, bukas ba talagang dadalo kayo sa pagtatalaga ni Ning Nian? Bakit hindi pupunta? Lilitaw bukas ang pumatay sa aking ina. 13 taon ko nang hinihintay ang araw na ito. Paano kung bisitahin natin ang kataas-taasan? Hoy, mali tayong lahat. Ang Imperial Pavilion ay ang tirahan ni Ning Jie. Wala namang nakatira roon ng kataas-taasan, no? Ano, yung gago na naman? Ako, si Wang Tianfeng, hindi ko siya papatayin. Magiging tunay na lalaki ako. Well, si Ning Jie ay isang walang kwentang tao. Basta makalampas lang ang bukas, kamatayan na niya yon. Gayunpaman, dahil pumayag ng dumalo ang kataas-taasan sa seremonya ng pagpapalit, kaya ang pinakamahalaga ngayon ay maayos na maisagawa ang seremonya. Wang Tianfeng, si Sun Yangan at ang kanyang mga tauhan ay naghahanda ng regalo para sa pamilyang Su. Itong si Young Master Ning, bakit? Siyempre, para pakasalan si Suroyun. Dahil minana ko na ang lahat mula kay Ning Jie. Ang kanyang babae ay natural na akin. Pero personal na pinoprotektahan ng Diyos ng digmaan ng Xingli ang pamilyang Su. Hindi kaya magdudulot ito ng kanyang pagkamuhi. Tang, sa tingin mo ba proprotektahan ba ng Diyos ng digmaan ng Xingli ang pamilyang Su ng walang dahilan? Hindi ba't lihim na inuutusan ng kataas-taasan? Pakipaliwanag mo sa akin. Sa tingin ko, nagpapakumbaba ang kataas-taasan sa Hongcheng at hindi sinasadyang nakatanggap ng pabor mula sa pamilyang Su. Binabayaran niya ang utang na loob. Kapag pinakasalan ko si Suroyun, magkakaroon ng pagkakataong umunlad ang pamilyang Su. Makakatulong ito sa kataas-taasan na mabayaran ang kabutihang ito. Lalo pa akong pahahalagahan ng kataas-taasan. Ganun ba? Gagawin ko na agad. Kumusta si Ruoyun? Pumayag ba ang pamilyang Wang na ibigay sa atin ang batch ng mga materyales sa paggawa? Sa tingin ko, pumayag sila. Ano ang ibig mong sabihin? Dumating na ang mga pinuno ng pamilyang Sun at Wang. Bakit sila nandito? Ruoyun, ano ang ginawa mo? Ang Sun at Jinong Wang, narito. Upani, Biabo, kayo ay batiin. Dalawang Ginoo. Ano ang masayang pangyayari? Bukas ay ikakasal na ang aming binatang si Ginoong Ning kay Binibining Su. Sino pong Young Master Ning? Si Ginoong Ning ba mula sa pamilyang Ning sa kabisera? Siyempre, si Ginoong yan. Ruoyun, ito ay isang napakalaking pangyayari. Malapit ka nang maging ang binibini ng pangunahing pamilya sa Long Country. Bukas, magdaraos ng seremonya ng pagpapalit ng leader si Young Master Ning at sabay na ikakasal kay Binibining Su. Ito ang aming handog para sa kasunduan. Bawat isa ay walang katumbas ang halaga. Binibining Su, pakikuha na ang iyong mga gamit. Sumama ka sa amin sa hotel kung saan naroon si Young Master Ning. Napakaganda nito. Hindi ko inasahan na magkakaroon ng ganitong araw ang aming pamilyang Su. Ruoyun, bakit ka nakatayo lang dyan? Magmadali ka at puntahan si Young Master Ning. Siya ang magiging asawa mo sa hinaharap. Nanay, paano mo nasabi yan? Kasal na ako kay Ning Jie, hindi na ako muling magpapakasal. Walang hiya ka. Alam mo ba ang sinasabi mo? Isinuko mo ang iyong katayuan bilang binibini ng Ning isinuko ang pagkakakilanlan bilang kabiyak ng binata ng Ning. Kahit anong sabihin mo, hindi ko ipagkakanulo si Ning Jie. Kaya kalimutan mo na ang ideyang ito. Binibining Su, iginagalang ka ni Young Master Ning.
Iyon ay biyaya para sa iyo. Gusto mo bang tanggihan ang mabuti at piliin ang masama? Gusto kong makita kung paano mo siya dadalhin. Uy, Ningze, nakabalik ka na. Kakadating ko lang, may mga maliliit na isda na hinarap. Medyo nahuli lang ng konti ang pag-uwi ko. Wang Tianfeng, Sunyangan, talagang hindi kayo takot mamatay. Hindi pa ba sapat ang bugbog na natanggap ninyo? Ningze, huwag kang magmalabis. Hindi pa ako nakakapaghiganti sa pagkamatay ng anak ko. Paghihiganti. Nandito ako. Kung may bayag ka, halika at suntukin mo ako. Paghihiganti. Kailangan ba talagang maging magkaaway kayo ng aming binatang siningyan? Magkaaway. Hindi nga makapagsalita ng malakas sa akin siningyan. Ano ka ba? Kunin ninyo ang mga gamit ninyo at umalis na kayo. O ako mismo ang mag-aalis ng ulo ninyo. Bakit ikaw, isang talunan, ang nagdedesisyon at desisyon para kay Ruo Yun? Malapit nang maging Phoenix si Ruo Yun. Pero ngayon nandito ka para sirain ito. Ano ba ang intensyon mo? Ma, sobra na po kayo. Hindi mo man lang tiningnan ang sarili mo. Si Master Ning Yan ang tagapagmana ng unang pamilya sa Long Country. Tingnan mo ang sarili mo. Ikaw ay isang bantay pintulang. Ang pobre-pobre ng itsura mo. Karapat-dapat ka ba kay Royun? Maghihiwalay na agad sina Ningje at Royun. Tama na yan. Ma, kung pipilitin ninyo pa ako, papatayin ko ang sarili. Shuyun, huwag kang padalos-dalos. Royun, huwag kang magkakaroon ng anumang aksidente. Kung hindi, paano ko ipapaliwanag kay Young Master Ning? Hindi ako pakakasal kay Ningye, hindi kailanman. Ningje, salamat sa pagsama mo sa akin nitong mga nakaraang araw. Ito ang pinakamasayang panahon para sa akin. Magkita na lang tayo sa susunod na buhay, hindi. Lumabas ka, kukunin ko ang buhay mo ngayon. Magsisisi ka sa lalong madaling panahon. Tara na. Sa susunod na buhay. Bakit ka ba napakatanga? Nandito ako, hindi kita papayagang pakasal kanino man. Nababaliw ka. Ikaw lang ang magiging babae ng aking Ningje. Ni, Lalabas muna ako sandali. hahanapin mo ba sina Wang Tianfeng at ang iba pa? Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Bumalik ka, putang ina mo! Bumalik ka rito! Lumabas kayong lahat dito. Gago, sabi ko sa'yo magsisisi ka sa lalong madaling panahon. Hindi maginhawang gawin ito sa bahay ng Sue, pero ngayon sa teritoryo namin, ngayon ipaghihiganti ko ang aking anak. May mali kang naintindihan. Ngayon may huling salita ka bang sasabihin? Hindi sa hindi mo ito magagawa sa pamilya Sue. Pero natatakot ako na madumihan ng dugo mo ang sahig ng pamilya Sue. Bigay mo sa akin ang kayamanan, patayin siya. Sige. Makatatakas ka ba? Mingze, ikaw, hindi mo ako mapapatay. Ako ay tauhan ni Master Ningyan. Sa tingin mo ba ang isang simpleng Ningyan makakapagligtas ng buhay ninyo? Kami ay mga tauhan ni Master Ningyan. Kung papatayin mo kami, magsisimula ka ng digmaan kay Master Ningyan. Ang kataas-taasang Panginoon ng Battle Department ay hindi ka palalampasin. Tama. Pakawalan mo kami agad. O kaya ay kikilos ang Battle Department, ikaw at ang pamilya Sue ay mamamatay. Natatakot ka ba? Nakatayo kami dito mismo. Halika at patayin mo ako. Hindi ko kayo pinapatay ngayon. Ay para maghintay kayo at maging malinaw na multo. Ano ang ibig mong sabihin? Siyempre, gusto kong makilala ninyo ang tunay na Janbu. Lalabas ang kataas-taasang Sinli. Huli na ako. Parusahan ninyo po ako. Panginoong Singling, nagkamali ka ba ng alaala? Siya ang basurang nawala ng 3 taon. Paano siya magiging Diyos ng digmaan? Mahal na hari, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para pagdudahan pa ang pagkatao ng kataas-taasang Panginoon? Pinaghihinalaan mo ba na nagsisinungaling ako sa iyo? Hindi. Sa totoo lang, tama kayo ni Ningyan. Ang Imperial Pavilion nga ang tirahan ng kataas-taasan. 3 taon akong nanirahan doon. Ipatawad ninyo po ako, mahal na hari. Nalito ako kanina. Hindi ako maghihiganti. Aalis na ako agad sa Hongcheng. At hindi na muling maglalakas loob na bumalik dito. Nakikiusap ako, ipagkaloob ninyo ang aking buhay. Pwede kang hindi maghiganti, ngunit 13 taon na ang nakalipas, pinatay mo ang aking ina. At pagkatapos ay tinakot mo ang aking asawa makalipas ang 13 taon. Kailangan kong maghiganti para rito. Hindi ko kailangang malaman kung sino ang pumatay sa ina mo. Hindi ko kailangang malaman.
Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko rin kung sino yon. Ang seremonya ng koronasyon bukas ang magiging araw ng inyong kamatayan. Pinabati kita, kataas-taasan. Ang malaking paghihiganti ay magagantihan. She kataas-taasan pero iwas laking tabi-ganti ay maggagantiyan. Paano kaya ito nangyari? Si Ning Je ang pinakamataas na commander ng Departamento ng Digmaan. Siya ang binatang Panginoon ng pamilyang Ning. Hindi. Kailangan kong sabihin ito kay Lolo. Hello? Miss Song, sumama ka sa akin. Hello? Royun, kausapin mo ako. Kumusta? Nagbago na ba ang isip ni Royun? Binaba ni Royun ang telepono. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Baka pinilit siya ni Ning Je na magtanan? Alam kong hindi siya mabuting tao. Malas. Royun, saan mo siya itinago? Anong ruo yun? Pinapastay ko siya sa bahay, Xiao Jie. Baka may nangyari kay Royun. Puntahan mo at alamin mo. Hoy, Hoy, Sino ka? Bitawan mo ako. hindi ko gagambalain ang iyong mabubuting gawain. Hindi ko gagambalain ang iyong mabubuting gawain. Bakit ikaw? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Hinding-hindi kita pakakasalan. Gayunpaman, magiging babae ako ng pamilyang Ning. Binibining Su, bakit mo pinapahalagahan kung sino ang pakakasalan mo? Ikaw si Ning Ye. Oo, ako ang kapatid ni Ning Je sa ama. Ang bait mo, kaya alam mo na pala ang pagkatao ng luging iyon. Sinasabi ko sa iyo, hindi madaling guluhin si Ning Je. May iba siyang pagkatao. Siya ang pinakamataas sa Departamento ng Digmaan. Nakakakilabot naman. Kung basura lang yun ang pinakamataas sa Departamento ng Digmaan, ako naman ang hari ng Dragon Kingdom. Sinasabi ko ang totoo. Su, Royun, maging matalino ka sana. Pakakasalan kita. Gusto ko lang galitin ang luging iyon. Huwag mong subukan ang swerte mo. Bakit nandito ka, Ian? Nahuli mo talaga siya. Alam mo bang naglalaro ka ng apoy? Ano naman, natatakot pa ba ako sa paghihiganti ng basurang iyon? Baliw, wala kang ideya kung gaano siya kalakas. Oh, Chu Yanran, dapat mong tandaan ng mabuti. Ngayon, ikaw na ang aking nobya. Bukas, kayong lahat ay magiging mga babae ko. Kung mabanggit mo ulit ang loser na yon, papanawin ko ang iyong pamilyang Chu sa Long Country. Halika rito. Ning Yan, magsisisi ka. Dalhin ang 2 binibini para maligo at magpalit. Bukas, ikakasal tayo. Hindi kayo pwedeng umalis bago ang kasal. Kung aalis ka sa kwarto, pupugutan ka ng ulo. Wala akong kakayahan. Nalaman ko lang na sa wakas ay dinukot si Miss Su ni Feng Sihai. Pinadala ko na ang pinakamahusay na tropa sa Dragon Kingdom para maghanap. Pero hindi pa rin namin mahanap kung saan siya ikinukulong. Pero maging kampante ka, nagpadala ako ng mga tao para bantayan ang tirahan ni Feng Sihai ng 24 na oras. Panahon na lang ang kailangan. Dagdag pa, kagabi lang, biglang nawala si Miss Chu Yanran. Ano ang dapat nating gawin? hindi na kailangang imbestigahan. Alam ko kung nasaan sila. Pumunta tayo sa seremonya ng pagpapalit. Oh, narito na si Binibining Ning. Oh, narito na si Binibining Ning. Narito ka na. Maligayang pagsing Binibining Ning. Isa ka talagang tapat na aso. Mula ngayon, wala nang 5 pamilya sa Hongcheng. Apan katitaf pasnits ang kintus for iteng nings ang gamagding ng pismbakamalaing pamilya. Binabati kita, Binibining Ning. Binabati kita, Binibining Ning. Binabati kita, Binibining Ning. Napakaganda. May 3 bagay akong gagawin sa seremonyang ito. Una, papatayin ko si Ningje. Pangalawa, kukunin ko ang lahat mula sa basurang iyon kasama na ang kanyang babae. Pangatlo, inimbitahan ko ang kataas-taasan ng Battle Department na dumalo. Nais kong masaksihan ito ng kataas-taasan upang maging pinakamahusay na tagapagmana sa kasaysayan ng pamilyang Ning. Binabati kita, Binibining Ning. Binabati kita, Binibining Ning. Sige, dalhin mo siya rito. Sige, dalhin mo sila rito. Hayaan mong ipakilala ko sa iyo. Ang 2 ito ang aking mga nobya sa ilalim ng pagpapatotoo ng kataas-taasan. Wala kang hiya. Niyan, hindi ka ba natatakot na pagtawanan ng buong mundo? Sa mundong ito, ang lakas ang hari. Mayroon akong pagkakakilanlan bilang tagapagmana ng pamilyang Ning at ang proteksyon ng kataas-taasan. Kailangan ko bang matakot sa sino man? Narito na si Ningje. Talagang naglakas loob kang pumunta? May lugar ba sa buong kaharian ng dragon na hindi ako makapunta? Ang yabang mo, Ningje. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Kaya pala may nakahanda ka ng mga tao rito. Napakababab mong tao. Kasalanan niyang tanga siya.
Pumunta siya rito para mamatay, para sa dalawang babae. Pagkatapos ng araw na ito, Ningje, ako na ang papalit sa iyo bilang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Ning at ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Alright. Ano ba talaga ang iyong lakas? Ano ba talaga ang lakas mo? Ang lakas na makakapatay sa iyo. Ningyan, oras na para bayaran ang dugong utang mula 13 taon na ang nakalipas. Ikaw, patayin mo siya para sa akin. Pag pinatay mo siya, bibigyan kita ng walang katapusang karangalan at kayamanan. Chening, pera pa rin ang iniisip mo sa oras ng pagkamatay mo. Nakakatawa, boy. Masyado ka pang bata. Martial Emperor Realm. Ningje, ito ang ding agwat sa napagitan natin. Isang Martial Emperor lang. Gustong patayin ako? Masyado kang naive. Sige na. Ikaw, huwag kang lumapit dito. Ako na lang ang natitirang tagapagmana ng pamilya Ning ngayon. Ang tagapagmana ng pamilya Ning, sa paningin ko, hindi ka man lang katumbas ng isang utot. Pakiusap, kahabagan mo ako. Hindi na ako makikipag-agawan sa'yo para sa mana. Pakiusap, kahabagan mo ako. Isa lang akong tagapagmana. Wala akong pakialam dyan. Alam ko yan, sino ang gustong pumatay sa ina mo? Kuya, basta't pakawalan mo lang ako, ibibigay ko silang lahat sa iyo. Yaya, nagsisinungaling ka. Ikaw ang pumatay sa ina ni Ningde. Lola, bata pa lang ako, 13 taon na ang nakalipas. Paano ko siya mapapatay? Kuya, basta't pakawalan mo lang ako, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Wala kang kailangan. Ayaw mo bang maghiganti? Ang mga taong pumatay sa ina mo noon ay ang mga taong nasa likuran mo. Ako mismo ang babalik sa pamilya Ning. Walang makakaligtas sa mga taong ito. Ngayon, oras na para ipadala ka sa iyong huling hantungan. Pakawalan mo sila. Akala mo ba kasing tanga mo ako? Ngayon, ang dalawang babaeng ito ang aking anting-anting para mabuhay. Kung maglakas loob kang patayin ako, isasama ko sila sa akin pag namatay ako. Basta't pakawalan mo sila, pakakawalan kita. Ayaw ko nang umalis ngayon. Lumuhod ka. Pagdating ng kataas-taasan, papatayin kita niya gamit ang sarili niyang kamay. Ningje, iwanan mo na ako. Umalis ka na. Ningje, huwag kang tanga. Wala siyang gagawin sa atin. Huwag kang magpapaloko sa bitag niya. Tumahimik ka. Kung magsasalita ka pa, papatayin kita. Huwag kang nakatayo dyan. Lumuhod ka. Sige, lumuluhod na ako. Ningje, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Anong magagawa mo palaban sa akin? Ngayon, magmano ka sa akin hanggang sa ako'y masiyahan. Bastos, lalabanan kita. Puta! Pare, hindi naman talaga yon. Nagkakamali lang ako. Pwede bang patawarin mo na naman ako? Sinisumpa ako, mawawala na ako sa paningin mo. Ang tanging paraan para mawala ka ng tuluyan ay ang mamatay ka. Hindi, ayaw ko. May Supreme Lord ako ng Battle Department na sumasakop sa akin. Ano ba ang gusto mo? Magiging kaaway kita. Supreme, hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi pa dumarating ang Supreme na inimbita mo hanggang ngayon? Ikaw. Pasok! War Department, sumunod kayo sa akin para patayin. Star Spirit, narito ka na rin sa wakas. Patayin mo siya para sa akin. Sa harap ng Supreme, tiyak na hihingi ako ng kredito para sa iyo. Evil God, bakit hindi dumating ang Supreme para makita ka? Supreme. Ano? Ikaw ang Supreme. Simula pa lang, tiyak na ngang mabibigo ka. Sa paningin ko, isa ka lang kahabag-habag na nilalang. Imposible, paano ka naging Supreme? Imposible ito, lalabanan kita. Ningyan, ikaw naman ang sumunod. Xiaojie, kasalanan ko ang lahat noon. Pero huwag mo sanang isipin ng labis. Nanay, kailangan mong magbago ang iyong masamang mga ugali. Talagang magbabago ako. Dati, minamaliit ko ang mga tao. Sa pangyayaring ito, sa wakas ay naintindihan ko. Huwag mong maliitin ang ibang tao. Baka ang isang pulubi sa tabi ng daan ay ang pinakamayaman sa ating bansa. Xiaojie, mag-ingat ka sa labas. Hindi pa kasi naayos ang mga problema ng pamilya mo. Kaya dapat kang mag-ingat. Huwag kang mag-alala, Lolo. Ngayon ay honeymoon namin. Walang mangyayaring masama. Sige. At saka, pupunta kami sa tourist spot na gawa ng aming pamilyang Chu. Lolo, huwag kang mag-alala. Sige. Sana'y mag-enjoy kayo sa biyahe. Huwag kang mag-alala, aalis na kami. Paalam. Ningje, pagkatapos ng biyaheng ito, ano ang plano mo? Pagkatapos ng biyaheng ito, gusto kong bumalik sa pamilyang Ning. Ang paghihiganti para sa aking ina at lahat ng nawala sa akin sa mga nakaraang taon. Ibabalik ko ang lahat.
Oo nga pala, pupuntahan ko ang matandang hindi ko nakita sa loob ng 13 taon. Kumusta? Matagal na tayong hindi nagkita.